Iniisip ng lahat na si Alicia ay isang anghel na ipinadala mula sa langit. Sa kanyang napakahabang buhok na kumikinang na parang sikat ng araw at ang kanyang matangkad na ngiti na makapagpapainit sa pinakamalamig na puso, tila perpekto siya. Sa ilalim ng kanyang panlabas na hitsura, gayunpaman, siya ay isang stone-cold dreamer na naghahangad na maging pinakamalaking kontrabida sa mundo. Natutupad ang kanyang mga pangarap kapag nadala siya sa ibang mundo, at sinubukang maging pinakadakilang kontrabida sa kasaysayan. Lumalabas na ang ordinaryong 7 taong gulang na batang babae ay muling nagkatawang tao bilang panganay na anak na babae ng pamilyang Williams na may mataas na ranggo at may 3 kaakit-akit na nakatatandang kapatid na lalaki. Ngayon, kapag naitakda na ang lahat, ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pagiging perpektong kontrabida nitong pantasyang mundo. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang mga kapatid at hiniling sa kanila na turuan siyang makipaglaban sa espada, ngunit tinanggihan siya ng kanyang mga kapatid, hinihiling sa kanya na palakasin ang kanyang lakas at bumalik mamaya. Tumungo si Alicia sa Royal Library at nagsimulang matuto tungkol sa mahika na umiiral sa mundong ito, na tanging mga maharlika lamang ang pinapayagang gumamit. Ang mundong ito ay may 5 pangunahing anyo ng mahika, at ang mga maharlika na nangunguna sa lahat ng ito ay tinatawag na 5 dakilang pamilyang maharlika. Ang mga pamilya ay direktang naglilingkod sa hari at gumaganap bilang mga haligi ng kaharian. Nalaman ni Alicia na ang kanyang pamilya ay mahusay sa dark magic. Di nagtagal, si Alicia ay nagpatibay ng isang mahigpit na schedule. Nagigising siya sa madaling araw, sinimulan ang kanyang umaga sa mga push-up upang palakasin ang kanyang lakas. Sa mga hapon, ibinabaon niya ang sarili sa mga libro. Pakiramdam niya ay nasa isang misyon siya, at ang kanyang bagong disiplina at determinasyon ay nag-iiwan sa lahat ng tao sa kanyang paligid na parehong namangha at nalilito. Isang umaga habang nag-aalmusal, tinatanong ng lahat si Alicia kung ano ang pinagkakaabalahan niya sa buong araw, ngunit hindi niya ito masabi, dahil hindi niya masabi sa kanila ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay at ang kanyang misyon na maging isang kontrabida. Sa lalong madaling panahon ay nalaman niya na ang kanyang kapatid na si Albert ay maglilibot sa Magic Academy, na nangangahulugang ang kanyang pagsasanay sa espada ay kailangang maghintay hanggang sa siya ay bumalik sa bahay. Sa mga hapon, pagkatapos gugulin ang sarili sa mga aklat tungkol sa mga halaman, mahika, at mga misteryo ng bagong mundong ito, si Alicia ay tumungo sa hardin para magpahinga. Sa isa sa mga lakad na ito, nakatagpo siya ng 4 na kapansin-pansing figure. Agad niyang nakilala ang mga ito mula sa kanyang dating kaalaman sa mundo ng paglalaro. Nariyan si Eric, ang nagninangas na may pulang buhok mula sa pamilya Hudson, isang master ng fire magic. Pagkatapos ay si Finn, ang may gintong buhok na matalinong anak ng pamilya Smith na kilala sa kanyang light magic. Si Gale, sa kanyang tahimik at matalino na pananaw, ay nagtataglay ng mahika ng hangin at may lahi ng isang mahusay ngunit introvert na henyo. Sa wakas, nariyan si Curtis, ang kalmado at pogi na salamangkero na naghahatid ng enerhiya ng kalikasan gamit ang kanyang berdeng mahika. Napansin din ni Alicia ang gwapo na si Prince Doc, ang charismatic na tagapagmana ng trono, na dalubhasa sa magic ng tubig. Alam na niya na siya ang mananalo bilang pangunahing tauhan sa pagtatapos ng larong ito. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo sa grupo at buong kumpiyansa na ipinakilala ang sarili sa prinsipe at sa 4 na maharlika. Walang pag-aaksaya ng oras, lumingon siya sa kanyang mga kapatid at hiniling na tuparin nila ang kanilang pangako na turuan siyang makipaglaban sa espada. Nagtawanan ng mga ito, tinutokso siya dahil sa pagiging mahinang humawak ng espada. Ngunit si Alicia ay hindi dapat umatras. Na may determinadong kislap sa kanyang mga mata, inagaw niya ang espada mula sa pagkakahawak ng kanyang kapatid, mabilis na sinipa ang isang kalapit na puno para mahulog ang isang mansanas, at hiniwa ito ng malinis sa ere, na pinatutunayan minsan at para sa lahat na hindi siya mahina. Isang taon pagkatapos ng insidente, sinimulang turuan siya ng mga kapatid ni Alicia ng sining ng espada, at nakaugalian na niyang magsanay ng mabuti sa kanyang pag-indayog araw-araw. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagkakahawak sa espada ay lumakas, at ang kanyang mga galaw ay naging mas kumpiyansa. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, hindi maiwasan ni Alicia na mapansin ang madalas na pagbisita ni Prinsipe Doc sa kanilang tahanan. Madalas siyang nananatili sa likuran, pinagmamasdan siya mula sa likod ng mga haligi, ang kanyang tingin ay nakatutok sa kanya habang maingat niyang pinagmamasdan ang kanyang pag-unlad.
Minsan ay nagsasagawa siya ng maliliit na pag-uusap, nag-aalok ng mga salita ng pampatabay loob at nagpapakita ng malaking interes sa kanya. Isang araw, nagpatawag ang hari ng isang pulong sa mga maharlika mula sa lahat ng maharlikang pamilya upang pag-usapan ang lumalalang kalagayan sa nayon ng Lona. Ipinaalam sa kanya ng mga maharlika na ang buhay sa nayon ay naging mahirap, ngunit ang pagpapadala kaagad ng tulong ay maaaring magpagalit sa mga tao ng kaharian, dahil ang Lona ay may kilalang reputasyon bilang isang ligtas na lugar para sa mga kriminal. Ipinapalam din nila sa hari na kailangan niyang mahanap agad ang maalamat na Golden Rose na isang simbolo ng pag-asa para sa kaharian. Sa gitna ng mga talakayang ito, bumaling ang hari sa ama ni Alicia na may kahilingan. Nais niyang bisitahin ni Alicia ang lugar ni Finn para sa isang seremonya ng tsaa, na nakarinig ng maraming papuri tungkol sa kanya. Inaasahan ng hari na makita siya ng personal. Ang mga maharlika, na nakarinig ng makikinang na mga ulat tungkol kay Alicia mula sa kanilang mga anak, ay nais na makita rin siya. Kinaumagahan, pumunta si Alicia sa kinaroroonan ni Finn, at masayang binati niya ito. Hiniling niya kay Alicia na sundan siya sa pangunahing silid kung saan naghihintay sila ng mas maraming bisita. Pagpasok ni Alicia sa silid, sinalubong siya ng prinsipe at ng mga maharlika, lahat ay naghihintay sa pagdating ng hari. Hindi nagtagal, pumasok ang hari sa silid, at isang kinakabahan na si Alicia ang magiliw na bumati sa kanya. Tinanong ng hari si Alicia kung ano ang nararamdaman niya sa kasalukuyang posisyon ng kaharian ng Dorcas. Nagtataka si Alicia kung bakit nagtatanong ang hari sa isang 8 taong gulang tungkol sa politika, ngunit napagtanto niya na maaaring ito ay isang pagsubok mula sa Diyos upang malaman kung maaari siyang maging isang mahusay na kontrabida or hindi. Kaya, huminga siya ng malalim at sumagot na ang kaharian ng Dorcas ay isang may pangunahing kapangyarihan, ngunit hindi ito matatawag na isang mabuting bansa. Siya ay nagpapatuloy na kumilos bilang isang tunay na kontrabida at walang awa na sinabi sa hari na kahit na mayroon silang isang malakas na ekonomiya, ang karamihan ng pera ay nakasalalay sa maharlika, na lumilikha ng isang seryosong agwat ng kayamanan sa pagitan ng mayaman at mahirap. Kung tungkol sa nayon ng Lona, ang mga tao sa nayong iyon ay hindi kayang bumili ng tinapay at gatas para sa susunod na araw. Ito ay humahantong sa isang lumalagong kawalang kasiyahan sa mga maharlika, na maaaring malapit ng mag-akles. Nang marinig ang kanyang kritikal na pagsusuri, lahat ay tumingin sa kanya ng may pagkamangha. Hiniling ng hari sa kanya na magbigay ng solusyon sa problema. Pinayuhan ni Alicia ang hari na samantalahin ang mga minahan ng ginto ng kanilang kalapit na kaharian na Calvera. Dahil ang Calvera ay pinamumunuan pa rin ng isang dayuhang kaharian, pinakamahusay na pandohan ang kalayaan ng Calvera at simulan ang pakikipagkalakalan dito. Pipilitin ang pagpopondo sa Calvera na sumailalim sa utang sa Dorcas, at para bayaran ang Dorcas, mapipilitan ang Calvera na makipagkalakalan sa kanila sa mas murang presyo. Nangangahulugan ito na dapat silang bumuo ng isang relasyon ng higit na kahusayan sa Calvera upang kumita sa pakikipagkalakalan sa kanila. Habang ang lahat ay sumasang-ayon sa kanya, si Alicia sa isip ay pinupuri ang kanyang sarili sa pagiging isang kontrabida na gumagamit ng iba upang kumita. Ito ay isang bagay na hinding-hindi gagawin ng isang goody two-shoes heroine. Isang araw, ayon sa kwento ng laro, makakaharap siya sa isang labanan kasama ang pangunahing tauhan. Hindi nagtagal, pinuri ng hari si Alicia para sa kanyang matalinong mga sagot at lumabas ng silid. Sa kanyang pagpunta sa maharlikang palasyo, nalaman ng hari mula sa kanyang ministro na ang Golden Rose ay natagpuan, at kailangan niyang tumawag ng isa pang pulong. Dinala ni Finn si Alicia sa hardin upang hayaan siyang kumain ng merienda at tsaa, na masaya niyang nilalamon. Ngunit hindi niya alam na pinagmamasdan siya ng prinsipe mula sa malayo na may ngiti sa labi. Pagkatapos ng isang masayang oras sa lugar ni Finn, handa nang umuwi si Alicia, ngunit nakakagulat na lumapit sa kanya si Prince Doc at binigyan siya ng isang diamante na kwintas bilang regalo. Kinabukasan, nagpatawag ang hari ng isang pulong ng mga maharlika at ipinakita sa kanila ang isang magandang gintong rosas. Ang may-ari ng rosas ay isang panadero sa bayan ng Kastilyo, na nakakita ng pamumulaklak ng rosas nang ipanganak ang kanyang anak na babae. Nangangahulugan ito na ang kanyang anak na babae ay ang santa. Ang isang santa ay isang babae na sasama sa pinuno upang gabayan ang mga tao at iligtas ang mundo. Ang isang pambihirang rosas ay namumulaklak kapag ang kumokontrol sa kapalaran ng kaharian ay ipinanganak tulad ng isang asol na rosas na namumulaklak noong ipinanganak si Prinsipe Doc.
Ipinahayag ng hari na ngayon ay natagpuan na nila ang mga may-ari ng parehong rosas, at ang kanilang kaharian ay malapit ng umunlad. Ngunit ang gayong pagbabago ay darating na may mabigat na presyo. Tumungo si Alicia sa silid-aklatan upang siyasatin ang mapa ng Lone Village, at nagpasyang pumunta doon ng personal at suriin ang mga kondisyon. Gayunpaman, alam niyang hindi siya makakakuha ng pahintulot na bisitahin ang mapanganib na nayon na iyon ng mag-isa, kaya lumabas siya sa kalagitnaan ng gabi. Matapos tumawid sa isang madilim na kagubatan, sa wakas ay narating niya ang nayon at tinakpan ang kanyang ilong sa mahirap na kondisyon. Pinagmamasdan niya ang mga taong walang tirahan, hindi malinis na mga kondisyon, at mga sirang kubo. Biglang sumulpat sa likod niya ang isang bulag na lalaki, dahilan para ilabas niya ang kanyang punyal bilang pagtatanggol sa sarili, ngunit tiniyak sa kanya ng lalaki na hindi niya siya sasaktan. Tinanong niya ang dahilan ni Alicia sa pagbisita sa nayon, at sumagot siya na gusto niyang makita ang lahat sa sarili niyang mga mata. Dinala siya ng bulag sa kanyang kubo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Will, na sinasabi sa kanya na alam na niya na siya ay isang maharlika. Sa kabila ng pagiging bulag, alam ng lalaki ang lahat tungkol sa mga maharlika dahil dati siyang nagtatrabaho sa kastilyo ng hari, ngunit siya ay ipinatapon sa nayong ito dahil hindi siya nakakapagsalita sa isang mataas na uri ng tao. Di nagtagal, napagtanto ni Alicia na si Will ay isang mahusay na tao na maaaring magturo sa kanyang mga paraan ng pamumuhay, kaya sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang pangarap na maging isang kontrabida. Nangangako pa nga siyang patuloy na bibisitahin siya hanggat kaya niya. Lumipas ang isang taon, at unti-unting lumalaki si Alicia upang maging isang mabuting kontrabida. Sa nakalipas na 2 taon, patuloy siyang nagbabasa ng mga libro, natuto ng swordsmanship, at panapanahong binibisita si Will. Nang maging 15 taong gulang ang kanyang kapatid na si Albert, nag-enroll siya sa Magic Academy kung saan magpapatuloy ang laro, at alam ni Alicia na si Prince Doc at ang pangunahing tauhang babae ay nagkita na ngayon. Iniisip niya kung nagmahalan na ba sila para magkaroon siya ng pagkakataong harapin sila bilang isang kontrabida. Isang araw, dinala siya ni Master Eric para sa isang pagbisita sa bayan, at ang kanyang kapatid na si Henry, ay sumama rin sa kanila. Bumisita muna sila sa tindahan ng halaman ng kaibigan ni Eric, at ipinagmamalaki ni Alicia ang kanyang kaalaman sa mga halaman na parang isang tunay na kontrabida, ngunit lahat ay natutuwa sa kanya. Si Paul, ang may-ari ng plant shop, ay isang masayang binata na kabilang sa mababang uri ng mga maharlika at mabilis na naging kaibigan ni Alicia. Pag-uwi ni Alicia, sabik siyang humingi ng pahintulot sa kanyang mga kapatid na lalaki at ama na makibahagi sa isang seremonya ng pakikipaglaban sa espada. Gayunpaman, tumanggi sila, iginiit na hindi dapat ilagay ng isang 10 taong gulang ang kanyang sarili sa ganoong panganib. Dahil sa dismayado sa kanilang tugon, si Alicia ay nagkrus ng kanyang mga braso, nanggigigil sa galit, at nagrereklamo tungkol sa pagtrato bilang isang bata sa lahat ng oras. Isang umaga, binisita ni Alicia ang nayon ng Lone at natakot siya sa nakikita niyang mga kalagayan. Habang naglalakad siya sa nayon, napansin niya ang isang grupo ng mga tao na pinahirapan ng isang batang lalaki, at mamadyeta na sana siya nang pigilan siya ni Will. Nagprotesta si Alicia, determinadong iligtas ang bata na tila nasa bingit ng kasawian, ngunit pinigilan siya ni Will. Magkasama nilang dinala ang nasugatan na bata sa kubo ni Will at ginagamot ang mga sugat nito, ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, nananatiling walang malay ang bata. Sa isang mabigat na buntong hininga, ipinaliwanag ni Will na ang mga ganitong pangyayari ay karaniwan sa Lone Village kung saan walang makukuhang mabubuting gamot, at ang mga may sakit ay bihirang makakuha ng wastong pangangalaga. Ibinahagi niya na nagtuturo siya sa mga lokal na lalaki sa pagsulat at aritmetika, kasama ang batang ito, si Jill, na ulila. Bagamat 6 taong gulang pa lamang, si Jill ay napakatalino. Gayunpaman, ang mga batang ipinanganak sa Lone ay binansagan bilang mga kriminal mula sa kapanganakan, at hindi sila pinagkaaitan ng akses sa tamang edukasyon. Umuwi si Alicia, nabibigatan ang kanyang puso sa pagkakaiba ng kanyang buhay at ng buhay ni Jill. Napagtanto niya kung gaano siya kasworth na magkaroon ng isang mapagmahal na pamilya at akses sa pinakamahusay na edukasyon, habang ang buhay ni Jill ay puno ng hirap at kawalan ng katarungan. Alam niya na ang isang kontrabida ay hindi isang taong nagaliligtas ng mga tao, ngunit hindi siya maaaring patuloy na maghintay para sa pangunahing tauhang babae na magdala ng kapayapaan at kaligayahan. Nagmamadali siyang pumunta sa plant shop ni Paul at humingi ng isang pakete ng halamang Joseph na kilala sa panggagamot ng lagnat.
Si Paul, na may magiliw ng ngiti, ay iniabot sa kanya ang pakete ng hindi tumatanggap ng anumang bayad. Nagpapasalamat, dinala niya ang gamot kay Will upang makatulong sa paggamot kay Jill. Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting gawa, hindi niya maiwasang masiraan ng loob na hindi sapat ang kanyang ginagawa para maging pinakadakilang kontrabida. Kinabukasan, si Alicia ay nagsimulang gumugol ng mas maraming oras sa library upang makabisado ang magic sa lalong madaling panahon. Ang matagal na niyang pangarap na makamit ang kadakilaan ay nagtutulak sa kanyang mga limitasyon. Isang hapon, habang binubuklat niya ang mga maalikabok na libro, may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Isang nakatagong seksyon ng silid-aklatan, na puno ng mga sinaunang mahiwagang aklat, ang biglang bumungad sa kanyang mga mata. Nasa sabik sa pagtuklas, tumutok si Alicia sa mga aklat upang matuklasan niya ang kanilang mga lihim. Habang nagbabasa siya, nalaman niya na ang magic ay nahahati sa iba't ibang antas. Ang bawat antas ay nagiging mas malakas at mapaghamon. Nalaman niya na ang mga antas ng 50 pataas ay nangangailangan ng kapangyarihan ng 5 dakilang maharlikang pamilya. Sa kanyang pagkamangha, natuklasan din niya na ang pinakamataas na naitalang magic level ay 100. Gayunpaman, sa isang seksyon ng laro na kanyang nilalaro, ang prinsipe at ang prinsesa ay nagawang lumampas sa level 100 ng magkasama, na parang pagkamit ng isang walang cap-ars na antas ng mahiwagang kapangyarihan. Alam ni Alicia na, bilang kontrabida sa kwentong ito, siya ay dinisenyo upang hindi maabot ang pangunahing tauhang babae sa lahat ng paraan. Ngunit tumanggi siyang hayaan ang anumang bagay na humadlang sa kanya, at sa panibagong determinasyon, itinakda niya ang kanyang mga pananaw sa pagmaster ng mahika. Nagsisimula siya mula sa mga pangunahing kaalaman at nagsimulang magsanay ng level 1 na magic, na kinabibilangan ng pagpapalutang ng isang bagay sa hangin. Pagkatapos ng mga araw ng patuloy na pagsisikap, matagumpay siyang umakyat sa 5 antas kung saan natututo siyang maglipat ng mga bagay sa paligid ng may katumpakan. Habang nagpapahinga mula sa kanyang mahirap na pagsasanay, ang ama ni Alicia ay hindi inaasahang lumapit sa kanya na may mahalagang balita. Ang hari ay dumating upang makita siya, at dinala niya ang 5 pinuno ng mga maharlika na pamilya. Halos hindi mapigilan ni Alicia ang kanyang pananabik dahil pagkatapos ng 2 mahabang taon, sa wakas ay magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon na kumuha ng pagsubok at patunayan ang kanyang sarili. Hindi nagtagal, dumating ang hari, at binati siya ni Alicia at ang 5 maharlika na pinuno. Tinanong niya si Alicia kung ano ang iniisip niya tungkol sa paraan ng pagpapatakbo ng kanilang kaharian, at ang mga pag-iisip ni Alicia ay bumalik sa mahihirap na kalagayan ng Lone Village at ang sugatang batang lalaki, si Jill. Seryosong tugon ni Alicia na kinamumuhian niya ang paraan ng pagtrato sa mga maharlika at mahihirap sa kahariang ito, dahil ipinanganak pa lamang sa isang marangal na pamilya ay nalalagay na kahit na ang mga walang pinag-aralan at mga walang utak sa tuktok ng hierarchy. Nang marinig ang ganoong usapan tungkol sa mga maharlika, ang mga nobles ay nagalit sa galit ngunit hiniling ng hari si Alicia na magpatuloy sa pagsasalita. Humingi ng kapatawaran si Alicia at nilinaw na ang isang maharlika ay kailangang magkaroon ng mana upang gumamit ng mahika, ngunit hindi lahat ng maharlika ay alam ang tungkol sa politika. Idinagdag niya na ang mga karaniwang tao ay hindi kailanman binibigyan ng pagkakataon na patunayan ang kanilang sarili, gaano man sila katalento, at ang sistema ng klase na nakabatay sa magic na ito ay isang pag-aaksaya ng talento at enerhiya. Napagtatanto na ang mga maharlika ay nagagalit sa pangangatwiran ni Alicia, hiniling ni Prinsipe Duke ang kanyang ama na umalis. Gayunpaman, tinanong niya si Alicia kung naaangkop din sa kanya ang anumang sinabi nito dahil kabilang din siya sa isa sa 5 marangal na pamilya. Sumagot si Alicia na alam niya ang katotohanan ito, at alam din niyang ipinanganak siya sa isang mabuting pamilya dahil sa kanyang swerte. Ngunit upang patunayan ang kanyang sarili na pinakamahusay sa iba pang mga mahuhusay na tao, handa siyang kumuha ng anumang pagsubok. Ang hari ay nasisiyahan sa kanyang mahusay na katwiran na mga tugon at pinupuri siya para sa kanyang kaalaman at karunungan. Maya-maya, lumabas ng kwarto si Alicia at nakahinga ng maluwag. Hindi pa rin siya sigurado kung sinagot niya ang mga tanong na parang kontrabida, ngunit masaya siya na tapos na ang pagsubok. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina sa kanyang mga binti, at bumagsak dahil sa sobrang trabaho. Gayunpaman, isang nag-aalalang Prinsipe Duke ang mabilis na nakahawak sa kanya at dinala siya sa kanyang silid. Dahan-daang nagising si Alicia, nag-adjust ang mga mata sa paligid. Dama po ang kanyang tingin sa gwapong prinsipe na nakatayo sa tabi ng bintana.
Sa sandaling mapansin ni Doc na gising si Alicia, lumakad siya palapit sa kanya at marahang binuhat siya sa kanyang mga bisig, na hinihiling na uminom siya ng gamot. Gayunpaman, mahina pa rin si Alicia at nagpupumilit na gawin iyon. Sa isang nakakagulat na hakbang, ang prinsipe ay kumuha ng ilang potion sa kanyang bibig at walang pag-aalinlangan, kinis siya habang tinutulungan siyang uminom ng gamot. Natigilan si Alicia, namumula ang kanyang mga pisngi habang ang kilos ay nagiiwan sa kanyang mabilis na tibok ng puso. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba ang lagnat ni Alicia, at tuluyan na siyang gumaling, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa kiss ng prinsipe, at namula ng husto ang kanyang mukha. Gayunpaman, umiling siya at sinabi sa sarili na pagkilos lang iyon para tulungan siyang inumin ang kanyang gamot, at hindi niya dapat subukang maghanap ng mas malalim na kahulugan doon. Bukod dito, naniniwala siya na tinatrato siya ng prinsipe nang hindi hihigit sa kanyang nakababatang kapatid na babae, at masaya siya doon. Sa hapon, nagpasya si Alicia na pumasok sa Magic Academy at hanapin ang pangunahing tauhang babae ng laro. Nagpakita siya sa mga hardin at sa wakas ay narating niya ang magandang akademya, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nawala. Habang naghahanap siya ng paraan upang mahanap ang paaralan, isang babae, na mukhang mas matanda sa kanya sa edad, ang lumapit sa kanya. Ipinakilala ng masayahing babae ang kanyang sarili bilang si Liz, isang karaniwang tao na ang pamilya ay nagmamay-ari ng panaderia sa bayan. Nagtataka si Alicia kung paano nakapasok ang isang karaniwang tao sa isang Magic Academy, at bigla niyang napagtanto na si Liz ang pangunahing tauhang babae ng laro. Ang pangunahing tauhang babae ay walang pangalan or anumang visual sa laro, kaya hindi siya nakilala ni Alicia noong una. Alam niya na sa laro, ang pangunahing tauhang babae ay pumasok sa akademya na may scholarship batay sa kanyang merito. Pagkatapos ay tinanong ni Liz ang pangalan ni Alicia, at pagkatapos ay isinama niya si Alicia sa pangunahing gusali. Ngunit habang papunta sila, nakita siya ng ilan sa mga kaibigan ni Liz, at mabilis na tumakbo si Alicia upang magtago upang maiwasang mahuli. Hindi nagtagal, nakita niya si Prince Doc na naglalakad patungo kay Liz, na nagsabi sa kanya na nakatagpo siya ng isang cute na batang babae. Iniisip ni Alicia kung si Liz ay mapupunta kay Prince Doc habang nagpapatuloy ang laro. Maya-maya, tumunog na ang bell para sa mga klase, at si Alicia ay nagmamadaling pumunta sa library ng akademya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik, at ang kanyang mga panga ay nalaglag sa pagkagulat matapos makita ang isang napakalaking koleksyon ng mga libro. Sa lalong madaling panahon, ang balita ng isang matalinong batang babae na narito sa akademya ay kumalat na parang napakalaking apoy, at ang mga estudyante ay nagsimulang magmadali upang tingnan si Alicia, na nagsusulat ng isang napakahirap na sagot sa pisara. Nakarating din ang balita sa prinsipe at kapatid ni Alicia, si Albert, at nagmamadali silang pumasok sa silid-aralan. Si Alicia ay nakakakuha ng isang magandang pagsaway mula sa kanya. Pinauwi si Alicia, at habang naglalakad siya patungo sa kanyang silid, narinig niya ang kanyang ama na nagsasalita sa isang maharlika sa pananahimik na tono. Nang tumingin siya sa loob ng silid, napagtanto niya na pinag-uusapan nila si Liz, ang pangunahing tauhang babae, na ang mga kapangyarihan ay pambihira, at malamang na siya ang Divergent. Si Alicia ay nagmamadaling pumasok sa silid at tiniyak sa maharlika na itatago niya ang kanilang usapan, ngunit sinabi niya sa kanila na si Liz ay hindi isang taong magdudulot ng pinsala sa kaharian. Matapos sabihin ito, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang silid, napagtanto na ang 5 dakilang maharlika ay nakatutok na ngayon sa pangunahing tauhang babae, at kailangan din niyang pabilisin ang kanyang mga plano, upang maging isang kontrabida. Kinabukasan, habang si Alicia ay nagsasanay sa level 10 na Dark Magic, si Albert ay nagmamadaling pumasok at inanyayahan siyang sumama sa kanila para sa isang tea party. Pagkalabas ni Alicia ng silid, sinalubong siya ni Liz na masayang nagsimulang makipag-usap sa kanila. Nang maglaon, nang lumakad sila sa loob ng silid ng party, pinaupo ng prinsipe si Alicia sa tabi niya. Hiniling ng grupo kay Alicia na bigyan siya ng mga ideya para sa Academy Fest. Sinubukan ni Alicia na mag-isip na parang kontrabida upang makabuo ng masasamang ideya para kay Liz, ngunit nagpasya siyang harapin ang pangunahing tauhang babae at alalahanin ang kanyang dignidad bilang kontrabida. Kaya, sa huli, hinihiling niya kay Liz na gamitin ang lahat ng kanyang mahiwagang elemento upang gumanap sa entablado, umaasa na ang isang mapagpakumbabang pangunahing tauhang babae ay mabilis na tatanggihan ang kanyang alok. Ngunit masayang sumang-ayon si Liz na gawin iyon, at lahat ay halatang humanga sa alok ni Alicia.
Nakapagtataka, hiniling ni Liz si Alicia na sumama sa kanya, ngunit tumanggi siya. Kapag patuloy na nagpupumilit si Liz, tumaas ang boses ni Alicia para ipahayag na hindi niya dapat pilitin ang sino man na sumunod sa kanya, lalo na kapag hindi sila magkaibigan. Lahat ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka, at napaluha si Liz ngunit ngumiti siya at hiniling kay Alicia na gumugol ng mas maraming oras sa kanya para maging matalik silang magkaibigan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sumang-ayon si Alicia, na iniisip na walang masama sa pagkilala sa pangunahing tauhang babae. Hindi nagtagal ay nagsimulang magtanong si Liz kay Alicia ng mga tanong tungkol sa pagkain at mga bulaklak na nagpaparamdam sa pag-uusap na nakakainip. Sa pagnanais na buhayin ang mga bagay-bagay, nagpa siya si Alicia na gumamit ng kaunting mahika. Sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, isang vase na puno ng mga paboritong bulaklak ni Liz ang magandang lumutang sa himpapawid patungo sa kanya. Pinulot ni Alicia ang isa sa mga bulaklak at iniabot kay Liz na may mapaglarong ngiti. Tumahimik ang silid, at lahat ng mga mata ay nabaling kay Alicia dahil lahat ay natigilan dahil wala pang nakakita sa isang 10 taong gulang na nagsagawa ng ganoong advanced na mahika. Kumalat na parang apoy ang mga bulong habang ang lahat ng tao sa silid ay nagpapalitan ng pagtataka at nalilitong sulyap. Biglang nag-shift ang atmosphere sa kwarto, na naging seryoso ang tono. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ay gumagapang, habang nagsisimula silang magtaka kung si Alicia ay maaaring ang divergent na hinahanap ng kaharian. Si Albert, na halatang nag-aalala, ay humakbang pasulong at mahigpit na sinabihan si Alicia na bumalik kaagad sa kanyang silid. Si Liz, na nakaramdam ng tensyon, ay tiniyak ni Alicia na may matamis na ngiti at nangako na haharapin ng kanyang kapatid ang lahat. Bagamat naguguluhan sa biglang pagbabago ng mood, tumanggo si Alicia at tahimik na lumabas ng silid, ang kanyang mga iniisip ay umiikot sa pag-uusisa tungkol sa nangyari. Nang gabing iyon, binisita ni Alicia si Will at ibinahagi ang lahat ng nangyari kanina sa harap ng mga anak ng Maharlika. Si Will ay nakikinig ng mabuti, at ipinaliwanag na ang lahat ay nagulat dahil karamihan sa mga tao ay hindi maaaring gumamit ng mahika hanggang sila ay 13 taong gulang, habang si Alicia ay 10 taong gulang pa lamang. Pagkatapos ay isiniwalat niya na minsan ay may kakilala siyang maaaring gumamit ng mahika sa napakabata pang edad. Gayunpaman, ang ambisyon ng taong iyon ay humantong sa kanilang pagbagsak, at sila ay nasawi habang sinusubukan ang level 100 magic na masyadong maaga. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, pinayuhan ni Will si Alicia na makabisado ang magic ng sunod-sunod, na sumusulong sa mga antas sa pagkakasunod-sunod. Tumanggo si Alicia bilang pagsang-ayon, nauunawaan ang kahalagahan ng kanyang payo. Habang nag-uusap sila, nagising si Jill sa unang pagkakataon mula nang magkasakit siya. Ipinakilala ni Will si Alicia sa kanya, binanggit kung paano siya dinalhan ng gamot habang siya ay walang malay. Magiliw na bumati si Alicia kay Jill, ngunit nananatili itong tahimik. Ipinaliwanag ni Will na ang trauma ng mga masama na pangyayaring kinaharap ni Jill ay sumire sa kanyang tiwala sa mga tao. Iniisip ni Alicia kung si Liz, sa kanyang tunay na kabaitan, ay makakatulong sa pagpapanumbalik ng pananampalataya ni Jill. Ngunit pagkatapos naaalala ang kanyang masasamang layunin, itinutulak niya ang pag-iisip sa isang tabi. Lumapit siya kay Jill at idineklara na kung balak niyang ihiwalay ang sarili at tumakas sa buhay na parang duwag, baka masawi na rin siya. Gulat at galit, sanisigawan siya ni Jill na ang isang maharlikang tulad niya ay walang alam sa kanyang kahabag-habag na kalagayan. Napangiti si Alicia at tumugon na hindi karapat-dapat na mabuhay ng matagal ang isang taong kasing awa niya at malugod niyang tatapusin siya. Itinaas ang kanyang kamay para maghagis ng dark magic, bigla siyang natama ng una na ibinato sa kanya ni Jill sa pagkadismaya. Sa kanyang pagtataka, ngumiti si Alicia at sinabi sa kanya na nagpakita siya ng lakas ng loob at kaya niyang ipaglaban ang kanyang sarili, na nangangakong susuportahan siya. Nag-aalok pa siya na ilayo siya sa nayon kung gusto niya. Nang tanungin ni Jill kung bakit siya mabait, sinabi lang ni Alicia na balak niyang gamitin siya bilang mapagkukunan dahil matalino siya. Ngumiti si Jill sa kauna-unahang pagkakataon at sumang-ayon, sinabing masaya siyang suklian ang kanyang kabaitan. Kinabukasan, ang hari ay nagdaos ng isang pulong sa mga Maharlika, na ipinaalam sa kanila ang tungkol sa kakayahan ni Alicia na gumamit ng mahika sa murang edad, at na siya ay maaaring maging isang divergent. Hiniling niya sa kanyang ama na panatilihing nasa ilalim ng pagmamasid si Alicia, at tiyaking sanayin siya upang mapanatili ang kontrol sa kanyang mahika.
Sa kabilang banda, nalaman ni Alicia mula kay Albert na nawalan ng kontrol sa mana si Liz noong isang araw habang nagsasanay para sa kanyang pagtatanghal sa entablado, ngunit tinulungan siya ng mga propesor doon na makontrol ito. Natutuwa si Alicia na maayos na si Liz dahil kailangan niya itong maging karibal niya sa hinaharap. Dahan-dahan, sa paglipas ng mga araw, si Alicia ay pinananatili sa ilalim ng mahigpit na pagmamasid at tinuruan na kontrolin ang kanyang mahika. Ipinaalam sa kanya ng kanyang ama na iminungkahi ng hari na pabilisin nila ang kanyang pagpasok sa Magic Academy. Bilang isang espesyal na pagbubukod, siya ay papahintulutan na magpatala sa edad na 13, kaya dapat siyang patuloy na magsanay ng husto. Pagkalipas ng 3 taon, nang mag-13 si Alicia, muli niyang hinarap ang hari, at nagulat siya nang malaman niyang umabot na si Alicia sa Magic Level 80. Inaprubahan niya ang pagpasok niya sa akademya ngunit hiniling niya kay Alicia na bantayan si Liz. Tinanong siya ng hari tungkol sa alamat ng Santa, at nang nilaro ang larong ito sa kabilang mundo, alam ni Alicia ang lahat. Sinabi niya sa kanila na ang alamat ay nagsasalita tungkol sa isang babae na minamahal ng mga Diyos na magtatrabaho para sa maharlikang pamilya at magdadala ng kaunlaran sa bansang Dorcas. Tinanong ng hari si Alicia tungkol sa kanyang impresyon kay Liz, at sumagot siya na siya ay isang mabait na babae, tulad ng isang magandang bukid ng mga bulaklak. Ibinigay ng hari ang ilang mga dokumento kay Alicia, at hiniling sa kanya na gabayan si Liz tungo sa pagiging isang responsableng santa. Bago pa matanggap ni Alicia ang alok ng hari, idineklara ng kanyang ama na tutol siya dito dahil mahihirapan si Alicia sa pag-aaral at paggabay kay Liz ng sabay. Sinubukan ng hari ng mga tuwiran sa ama ni Alicia, na sinasabi na kahit na si Liz ay mahal ng mga tao ng kaharian, ang pag-ibig na ito ay naging isang pagkahumaling, na halos imposible para sa sino man na magsalita laban sa kanya. Nang marinig ito, tinanggap ni Alicia ang alok ng hari at naghanda na pumasok sa akademya. Nang sabihin ni Alicia kay Will ang lahat ng nangyari, medyo nag-aalala siya, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi siya pumayag na gawin ang gawaing ito ng libre. Pinayagan niya ang hari na tanggapin ang kanyang mga kondisyon, at isa sa mga ito ay ang pagdadala kay Jill kasama niya sa akademya bilang kanyang lingkod, dahil ayaw niyang masayang ang mga pambihirang talento ni Jill. Pagkatapos ay tumingin si Alicia kay Jill at tuwang-tuwang sinabi sa kanya na ang isang kontrabida na tulad niya ang pumili sa kanya, kaya dapat siyang maging greedy upang mabilis na makuha ang pagkakataon. Nang sinabi ni Jill na wala pang nakaalis sa village na ito, sumagot si Alicia na sa lalong madaling panahon maraming tao ang makakaalis sa lugar na ito dahil ang Santa ay nakatingin sa nayo ng Lona, at malapit nang magbago ito. Hiniling niya kay Will na magtrabaho muli sa kastilyo, ngunit magalang na tinanggihan ni Will ang kanyang alok, sinabi na siya ay isang kriminal kung tutuusin, kaya dapat niyang tanggapin ang kanyang kapalaran at manatili dito. Habang pauwi si Alicia sa kagubatan, bigla siyang nanlamig sa gulat nang may humawak sa kanyang kasuotan. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang babae na nakahandusay sa lupa, ang kanyang katawan ay natatakpan ng matinding paso at mga pasa. Nang walang pag-aalinlangan, dahan-daang binuhat ni Alicia ang babae at tumakbo patungo sa pinakamalapit na fountain, umaasang makahanap ng malinis na tubig para gamutin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, kapag siya ay dumating, ang kanyang puso ay lumubog habang ang fountain ay barado ng basura at puno ng marumi, madilim na tubig. Gumamit siya ng dark magic para gawing malinis muli ang tubig at sinimulang linisin ang mga sugat ng babae. Nang marinig ang kaguluhan, tumakbo si Will at Jill papunta sa kanya, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Naramdaman ng mga mata ng lahat sa kanya, lumikha si Alicia ng isang hadlang sa paligid niya, kasama sina Will, Jill, at ang babae sa loob nito. Di nagtagal, sinimulan ni Alicia na siyasatin ang mga sugat ng babae at napagtanto na ang isa sa kanyang mga binti ay nahawahan at nakakaramdam ng kawalan ng magawa, dahil walang mahika ang ganap na magpapagaling sa kanya. Tinitigan ni Alicia ang halos walang buhay na babae sa pag-aalala, natatakot na hindi niya ito mailigtas sa pamamagitan ng kanyang mahika na nag-iisa. Nang makita ang kanyang pagkabalisa, pinasigla siya ni Will sa pagsasabing kung nais niyang maging isang mahusay na kontrabida, hindi siya maaaring sumuko hanggang sa huli. Nang marinig ito, napuno ng bagong kumpiyansa si Alicia at sinimulan niyang gamitin ang kanyang dark magic, na makapagpapawi ng pamamaga. Maya-maya, kumulog at kumidlat sa loob ng harang, at napasigaw ang babae sa sakit sa pagpasok ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ni Alicia sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, ginamit ni Alicia ang kanyang espada upang putulin ang nahawaang binti.
Makalipas ang ilang oras, nagising ang babae at nagpasalamat kay Alicia. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Rebecca, at hiniling ni Alicia sa kanya na maging kanyang personal na impormante upang mabayaran ang kanyang kabaitan. Hindi nagtagal, dinala niya si Rebecca sa harap ng mga taga-nayon at ibinalita na siya na ang kanilang magiging tagapagligtas mula ngayon. Umalis si Alicia sa nayon kasama si Jill, na hinihimok siyang lumakad ng may pagmamalaki. Magkasama silang tumungo sa kanyang tahanan, kung saan siya ay taos-pusong nagpaalam sa kanyang ama. May determinasyon sa kanyang mga mata, umalis si Alicia patungo sa akademya, tinatanggap ang paglalakbay ng may pag-asa at may layunin. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating sila sa akademya, at ang lahat ay nagsimulang magbulungan tungkol kay Alicia at Jill, na nagsasabi na ang kanyang alipin ay isang ulilang karaniwang tao. Hindi nagtagal ay nakatagpo niya ang mga kaibigan ni Liz na nagsimulang maging masyadong palakaibigan kay Alicia, kaya ginamit niya ang kanyang mga kontrabida na alindog para pigilan sila. Medyo na-offend ang mga babae at nagsumbong kay Liz tungkol dito, pero alam ni Liz na hindi gusto ni Alicia ang pagiging friendly sa kahit sino, kaya ngumiti na lang siya at hiniling kay Alicia na huwag saktan ang sinuman at humingi ng tawad sa kanila. Ngunit ipinahayag ni Alicia na hindi siya hihingi ng tawad at lumakad palayo gaya ng isang diva. Isang nag-aalalang Jill ay nagtanong kung ito ay isang magandang ideya na hindi sumang-ayon kay Liz sa harap ng napakaraming tao. Siya ay tumugon na ito ay isang perpektong pagpapakilala, isang kontrabida. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nawala siya sa harapan ni Jill at hindi nagtagal ay napunta siya sa harap ng prinsipe sa silid-aklatan. Trinap siya ng prinsipe sa pagitan ng kanyang nakataas na braso, at nagtanong sa kanya kung bakit hindi niya tinanggihan ang alok ng hari. Muling pinaandar ni Alicia ang kanyang kontrabida na alindog at sinagot na dahil utos ng hari na bantayan si Liz, wala siyang ginagawang masama. Tinitigan siya ng prinsipe ng malalambot na mga mata, at maya-maya ay inilabas ang brilyante na kwintas na iniregalo niya sa kanya mula sa kanyang unearthed colors. Napabuntong hininga si Alicia, sa pag-aakalang tatanggalin ito ng galit na prinsipe sa kanyang leeg, ngunit nagulat siya nang marahan niyang kinis ang brilyante, masaya na suot pa rin ito ni Alicia na matagal na niyang niregalo. Pagkatapos ay mas lumapit pa siya kay Alicia at ibinulong sa tenga niya na isa itong adorable na babae na patuloy na namumula. Ang sweet na sandaling ito kasama ang prinsipe ay nag-iwan kay Alicia na namumula, ngunit nagawa niyang itulak siya, na nagsasabi na ang pagkilos na tulad nito ay isang paglabag sa etiketa. Pagkatapos ay tumakbo siya, nagtataka kung bakit ginawa ng prinsipe ang ganito sa kanya gayong kasama naman niya si Liz, ang babaeng mahal niya. Hindi nagtagal, dinala niya si Jill at naglakad patungo sa hardin ng akademya, kung saan umiinom si Liz ng tsaa na napapalibutan ng mga lalaki, na tila isang kabuoang fan club. Nang makita si Alicia, hiniling siya ni Liz na sumama sa kanya para uminom ng tsaa, ngunit tinanggihan siya ni Alicia, at sinabing mayroon siyang kopya ng napakahusay na sanaysay ni Liz tungkol sa nayon ng Lona, at nais niyang makipag-usap sa kanya. Nang pumayag si Liz na tulungan siya, tinanong niya kung naniniwala siya na ang lahat ng tao ay pantay-pantay at ang hierarchy na ibinigay sa kanila ng bansa ay isang problema. Tumanggo si Liz bilang pagsang-ayon, sinabing aalisin na nila ang pader sa paligid ng Lona dahil sumisimbolo ito ng kahirapan. Kapag napalaya na, mabubuhay ng maligaya ang mga tao, at matutuwa ang mga mamamayan na magkaroon ng mas maraming kapitbahay, at maaalis nito ang hindi pagkakapantay-pantay. Inis na inihagis ni Alicia sa hangin ang mga papel, sinabing masyadong hindi makatotohanan at mababaw ang kanyang sanaysay, na pinaghirapan niyang basahin hanggang sa huli. Lahat ay tumingin kay Alicia sa galit, at ang isang natatakot na si Liz ay nagtanong kung ano ang nakita niyang hindi makatotohanan sa kanyang sanaysay. Handang makipagtalo kay Liz, sumagot si Alicia na ang pagsira sa isang pader ay hindi mag-aalis ng hindi pagkakapantay-pantay, ngunit lilikha ito ng problema sa kaayusan ng publiko. Ang mga tao sa nayon ay pinanghahawakan ang mga taon ng sama ng loob dahil sa hindi patas na pagtrato at inaapi. Magiliw na sinagot ni Liz na dapat magpatawad ang mga tao sa isa't isa, ngunit pinutol siya ni Alicia, sinabing hindi magbabago ang kanyang mga idealistang argumento, at kailangan niyang kilalanin ang katotohanan. Lahat ay mukhang nagtataka at galit dahil wala silang naririnig na nanunuya kay Liz, ngunit walang sino man ang maaaring maglakas loob na magsalita laban sa matalinong mga argumento ni Alicia. Dagdag pa ni Alicia, itinuturo lang niya ang mga kapintasan sa kanyang sanaysay, at nagulat siya na walang nakagawa noon, dahil lahat ay nabulag ng pagmamahal sa kanya.
Ang prinsipe ay tumingin kay Alicia na may isang nasisiyahang ngiti, malinaw na tinatangkilik ang bawat sinasabi nito. Pagkatapos ay itinuro ni Alicia na si Liz ay biniyayaan ng magandang hitsura, kaakit-akit na personalidad, maraming mana, at nangangahulugan iyon na ang hindi pagkakapantay-pantay ay naruroon sa lahat ng dako, at ito ay nagtutulak sa mga tao na magtrabaho ng mas mahirap. Kung ang mga tao ay hindi na pinupuri para sa kanilang mga pagsisikap sa ngalan ng pagkakapantay-pantay, kung gayon iyon ay magiging hindi patas sa lahat. Inakusahan niya si Liz ng walang pag-iisip na serbisyo sa labi na nagpapabigat sa mga mahihinang seksyon. Ipinahayag ni Liz na hindi siya susuko sa kanyang mga mithiin dahil gusto niya ang isang mundo kung saan lahat ay maaaring maging masaya, ngunit handa siyang tanggapin ang pamumuna ni Alicia. Napangiti si Alicia sa kanya, sinabing gusto niyang magkaroon ng mas nakabubuo na debate, at pagkatapos ay ipinagmamalaki niyang lumayo. Di nagtagal, nakilala si Alicia sa akademya bilang isang makulit na babae na nangbuli kay Liz at sinamantala ang kanyang kabaitan. Siya ay naging sapat na kinasusuklaman upang magdulot ng kaguluhan sa akademya. Sa tuwing lumalakad siya sa mga corridors, lahat ay nakatingin sa kanya na parang nakagawa siya ng isang krimen at nagsisimulang bamulong sa kanyang likuran. Tinanong ni Jill si Alicia kung bakit pinapaboran ng lahat si Liz, at sumagot siya na naakit niya ang lahat sa kanyang kabaitan at idealistikong mga halaga. Ngunit dahil sa kanyang kasalukuyang estado, kailangan niya ng mas maraming oras upang sanayin si Liz ng mas mahusay. Sa gabi, pumunta sina Alicia at Jill sa Lone Village, at lahat sila ay nagtitipon sa tahanan ni Will. Tinanong ni Alicia si Rebecca kung nakakalap ba siya ng mga kwento ng mga taga-nayon, at sumagot siya na ginawa niya, at tulad ng inaasahan, maraming negatibong emosyon sa mga taong nayon. Ang mas maraming mga negatibo ay nagsasabi pa na kung mabibigyan ng pagkakataong makaalis sa nayon, dadambong at kukunin nila ang lahat. Nang marinig ito, hiniling ni Alicia kay Rebecca na alagaan din ang sarili, lalo na kapag hindi siya makakatakbo ng maayos kung may mangyaring masama. Tiniyak ni Rebecca sa kanya na walang magtatangkang saktan siya dahil alam nilang sinusuportahan siya ni Alicia, ang dakilang Maharlika. Idinagdag niya na kahit na ang mga tao sa nayon ay sumuko na sa pagbabago ng sitwasyon nito, na makita ang isang tulad niya, na tumalo sa kasawian at muling nabuhay, ang ilan sa kanila ay napuno ng bagong tuklas na pag-asa, at ito ay maaaring magdulot ng magandang pagbabago. Tinanong niya si Alicia kung posible bang palayain ang mga taga-nayon, at sumagot si Alicia na salamat sa determinasyon ni Liz at sa kanyang sanaysay, mayroong lumalaking interes ng publiko sa bagay na ito. Pagkarinig nito, sinabi ni Will na ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi, kaya hindi nila kailangang madaliin ang mga bagay, at sina Alicia at Liz ay sumang-ayon sa kanya. Di nagtagal, tinanong ni Rebecca si Alicia kung maaari siyang magdala ng ilang mga pananim mula sa labas na maaaring itanim sa nayon, at mabilis na tumanggi si Alicia, sinabi na ang isang kontrabida na tulad niya ay hindi maaaring magpatuloy sa pagbibigay ng mga handout. Ngunit sa lalong madaling panahon, nakita niyang kawili-wili ang ideya at sumang-ayon na magdala ng mga buto ng pananim kay Rebecca, ngunit kailangan niyang iulat ang lahat sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, nang si Alicia ay abala sa pagsusulat ng isang ulat, pumasok si Henry sa kanyang silid at sinubukang magsimula ng isang maliit na pakikipag-usap sa kanya. Tumingin sa kanya si Alicia at nagtatanong kung nag-iisa itong dumating dahil nitong mga nakaraang araw, hindi niya ito masyadong nakikitang kasama si Kuya Alan. Sumagot si Henry na medyo naglayo siya sa pagitan nila ni Alan dahil sila ay magkasama mula nang sila ay ipinanganak, kaya sigurado siyang mas kilala niya siya kaysa sa iba. Ngunit nang makapasok na sila sa akademya, kahit anong gawin nila, si Alan ay patuloy na nagsasalita tungkol kay Liz, at pakiramdam niya ay hindi na niya kilala si Alan. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Liz kay Henry na ayos lang kung hindi na magkapareho ang iniisip ni na Alan at Henry, at ang kailangan lang gawin ni Henry ay ang maging totoo sa sarili niya para hindi na siya mapapalitan. Pakiramdam ni Henry ay parang may nagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang tuyong lalamunan, at iniligtas siya ni Liz. Nang marinig ito, halatang naiinis si Alicia at tinanong si Henry kung pumunta siya sa kanya upang pag-usapan ang tungkol sa kadakilaan ni Liz, ngunit tumawa si Henry at sinabi na talagang dumating siya upang sabihin sa kanya ang kabaligtaran. Dahil noong nakita niyang natalo niya si Liz sa debate noon sa academy, alam niyang tama si Alicia sa mga argumento nito, pero sabi ng iba, nakikipag-away lang siya.
At nang sabihin niya sa kanyang kambal na kapatid na si Alan na medyo isip bata ang logic ni Liz, lumayo siya sa galit, at dahil dito ay napagtanto niya na hindi na niya kilala si Alan bilang kanyang kakambal or bilang isang tao. Simula noon, hindi na niya naramdamang sundan or makipag-hangout kay Liz. Pagkatapos ng mahabang rant, itinanong niya kung ano ang pinaplano ni Alicia habang pumipili ng debate kay Liz, at sumagot siya na wala naman masyado. Tinatawanan ni Henry ang kanyang nakababatang kapatid na babae at sinabing hindi na siya maloloko nito, ngunit sa ngayon, titigil na siya sa pamimilit sa kanya na sabihin sa kanya ang anumang bagay. Bago umalis, sinabi niya kay Alicia na may imbitasyon mula sa hari para sa isang garden tea party, at naroon din si Liz. Sa sumunod na linggo, nakarating si Alicia at ang kanyang mga kapatid sa palasyo ng hari, at habang naglalakad sa pasilyo, binabalaan siya ng kanyang kapatid na huwag kumilos na parang bata at magsalita ng walang kapararakan sa harap ng hari. Alam ni Alicia na ang isang tea party kasama ang hari ay hindi isang ordinaryong tea party, ngunit isang kaganapan sa mismong laro na kilala bilang ang Saint Test. Dito, dapat silang pumili ng tamang sagot, ngunit kakaiba, sa laro, ang kontrabida ay hindi inanyayahan. Gayunpaman, sa tea party na ito, si Alicia ay inanyayahan ng hari. Hindi nagtagal, pumasok sila sa isang malaking banquet hall na may linya na may malaking mesa, at si Alicia ay nakaharap sa kanyang karibal na si Liz. Nang makita sila, napabulala si Liz sa tuwa na natutuwa siyang makita si Alicia dito, ngunit sa halip na batiin siya ng magalang, sinabi pa ni Alicia na tiyak na kawawa si Liz na nasa harapan niya siya. Mabilis na hindi sumang-ayon si Liz na sinasabing natutuwa siyang andito siya. Nakangiti sa pagkamangha si Master Finn, at sinabing nakakatuwa na walang makakaalam kung magkaibigan or magkaaway sina Alicia at Liz. Nang marinig ito, masayang sinagot ni Liz na magkaibigan sila, habang si Alicia naman ay tutol, at sinabing hindi sila magkaibigan. Di nagtagal, ang hari at Prinsipe Duke ay pumasok sa silid, at ang lahat ay tumayo upang magbigay galang, nagpapasalamat sa hari sa pag-imbite sa kanila. Sumagot ang hari na gusto lang niyang pasalamatan silang lahat sa pagiging kaibigan ng kanyang anak at maaari silang magpahinga at magsaya. Gayunpaman, tila hindi mapakali si Alicia nang makita niya si Liz na nakangiti at kumikilos ng buong bait sa harap ng hari. Alam niya na sa laro, kailangan ng isang tao na magkaroon ng mataas na marka sa Saint Test para ma-unlock ang tunay na wakas, ngunit hindi siya kailanman makarelate sa mga sagot ng Goody Two-Shoes heroine. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid, at pinagmamasdan na parang laro lang ang lahat maliban sa kanyang pagdalo. Kinamumuhian siya ng kanyang mga kapatid maliban kay Henry. Bukod dito, kinamumuhian na siya ni Master Gale at Master Eric, habang sina Master Finn at Curtis ay kumikilos tulad ng ginawa nila sa laro sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanya at kay Liz sa isang ligtas na distansya upang maiwasan ang hidwaan. Pero ang kakaibang kinikilos ay si Prinsipe Duke, dahil sa laro, niningitian lang niya ang bida at suplado kay Alicia, pero iba sa realidad. Habang siya ay naliligaw sa kanyang pag-iisip, ang boses ng hari ay gumambala habang pinaaalalahanan siya noong isang araw nang hulaan niya ang pagbagsak ng ekonomiya ng Duran 3 taon na ang nakakaraan nang siya ay pumasok sa akademya. Sinabi ng hari na ang mga bagay ay nagpapatuloy tulad ng kanyang hinulaan, at siya ay nagulat na nagawa niya ang paghatol na iyon sa murang edad. Sumagot si Alicia na hindi nagkakasundo ang produktibong kapasidad at ang kakayahang bumili ng kaharian, at ang mga hakbang na iminungkahi ni Liz 4 na taon na ang nakakaraan ay hindi gaanong napakinabanggan. Maaring hulaan ng sino man na pagkatapos ng 3 taon, tataas ang agwat, at sa pag-aakalang malulutas ang lahat sa loob ng ilang taon nang hindi tinitingnan ang mga problema ay isa sa mga mahinang punto ni Liz. Sinubukan ni Alicia na kumilos bilang isang tunay na tagamasid kay Liz, tulad ng ni-request ng hari sa kanya noon. Idinagdag niya na kung bumagsak ang Duran, ang kanilang kaharian ay haharap din sa mga problema, at sumagot si Liz na dapat silang makipag-alyansa sa Duran. Ngunit hindi sumang-ayon si Alicia sa kanya, sinabi na dapat nilang kunin ang Duran upang protektahan ang kanilang sarili mula sa isang mas malaking karibal na kaharian. Ang level, ang kanilang bansa, ay napakaliit na mapapakinabangan ang pagkuha sa Duran, ngunit malaki ang mawawala sa kanila kung sasakupan ng level ang Duran. Kapag nagtanong ang isang nag-aalalang si Liz, paano ang damdamin ng mga taga-Duran? Sagot ni Alicia na isipin muna nila ang kaligtasan ng sarili nilang kaharian.
Di nagtagal, nakuha ni Liz ang sinusubukang sabihin sa kanya ni Alicia at tumugon na kung ang bansang Duran ay gumawa ng mga pagbabago sa kanilang mga pag-export, maaari silang kumita ng mas malaking kita. Hindi nagtagal, lahat ay nagsimulang purihin si Liz. Pagkatapos ng party, pauwi na ang isang pagod na Alicia, ngunit huminto siya para tingnan ang mga painting ng royal family. Hindi nagtagal, nilapitan siya ng prinsipe at sinabi sa kanya ang tungkol sa pinagmulan ng pagpipinta at ang mga miyembro ng hari, at hindi nagtagal ay kinuha niya ang kamay ni Alicia upang ihatid siya palabas ng palasyo ng hari. Hindi maiwasan ni Alicia na magtaka kung bakit patuloy ang pagngiti sa kanya ng prinsipe na dapat ay ginagawa niya iyon kay Liz. Kinabukasan, habang nagsasanay siya ng espada, nilapitan siya ni Henry at si Jill, at nang malaman niyang gustong maging kontrabida si Alicia, hindi niya maiwasang matawa sa kanya. Sa karwahe, sinabi ni Henry kay Alicia na sino man ay maaaring mahulog sa isang babae tulad ni Liz, ngunit hindi maiwasan ni Alicia na magtaka kung si Liz ay gumagamit ng mahika upang manipulahin ang mga tao. Bukod dito, maraming mga kaganapan na nangyayari sa mundong ito ay ibang-iba sa laro. Nang maglaon, nang siya ay papunta sa library kasama si Jill, isang grupo ng mga lalaki ang sinaktan si Jill at dinukot sila, at nang imulat ni Alicia ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na nakakulong sa isang storage shed na kasama ang sugatang si Jill. Hindi nagtagal, ang tatlong mandurukot ay pumasok sa loob ng shed, na pinagbantaan si Alicia na tatapusin siya kung patuloy siyang kikilos na parang isang brat. Sinubukan ni Alicia na gamitin ang kanyang mahika upang palayain ang kanyang sarili, ngunit ang isang paghihigpit na kwelyo sa kanyang leeg ay hindi nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng anumang mahika. Sinimulan ng mga mandurukot na durugan si Jill, at si Alicia ay sumigaw sa galit na humihiling sa kanila na itigil ang pananakit sa isang bata. Ngunit nang patuloy na sinasaktan silang dalawa ng mandurukot, sinipa ni Alicia ang isa sa kanila at pinalaya ang sarili. Pagkatapos ay gumamit siya ng dalawang dagger para harapin ang iba pang mga mandurukot, nakikipaglaban na parang isang tunay na kontrabida at binabali ang kanilang mga buto. Nang subukan ng ikatlong mandurukot na salakayin siya, binali ni Alicia ang kanyang espada sa dalawang hati, at nang subukan niyang tumakas, binato siya ng troso. Nang sinubukan niyang salakayin siya, lumabas si Liz sa kawalan at pinigilan siya ng mahika, na sinasabing sinusubukan ni Alicia na pumaslang ng isang inosenteng lalaki. Sa kabila ng paliwanag ni Jill na ang lalaki ang masama rito, hindi niya pinakawalan si Alicia, at nagkakaroon ng pagkakataon ang lalaki na atakihin siya. Ngunit bigla, kinuha ng prinsipe ang kutsilyo gamit ang kanyang mga kamay upang iligtas si Alicia. Hindi nagtagal, kinuha ng pulis ang tatlo, at tiningnan ng prinsipe ang isang sugatang Alicia. Di nagtagal, lahat ay tumatakbo palapit sa kanila, at ang kapatid ni Alicia, si Albert, ay tumatakbong nag-aalala sa kanya. Sinabi sa kanya ni Liz na sinubukan ni Alicia na pumaslang ng isang inosenteng tao, at nagalit si Albert, sinabing maaaring gumamit si Alicia ng ibang paraan para iligtas ang sarili. Kapag nagtanong ang isang galit na si Alicia kung hindi ba niya itataas ang kanyang espada kung nasa panganib ang kanyang pamilya, sinabi niya na hindi, at sinabi ni Alicia na nakalimutan na niya ang kanyang mga halaga bilang isang kabalyero. Lahat ay nakatingin sa kanya na may hinala, maliban sa prinsipe at kapatid na si Henry. Hindi nagtagal, nagsimulang magsalita si Liz na parang isang baliw na babae na nahuhumaling sa mga idealistikong halaga, na sinasabi na dapat ay hinintay siya ni Alicia na iligtas siya at naniwala sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit sa sandaling sinabi niya iyon, dumating si Prince Duke upang iligtas siya dahil sa pananampalataya ni Liz. Biglang nagalit si Duke at nakulong siya sa loob ng kanyang ice magic. Sinisigawan niya si Liz na sinasabi na hindi siya dapat palaging mapagmataas sa sarili dahil dumating lang ito para iligtas si Alicia. Nang makita ang hidwaan, pinatahimik sila ni Henry at mabilis na pinagaling si Alicia, ngunit lumabas na nabunat ang ngipin ni Alicia habang nakikipaglaban sa mga mandurukot. Si Liz ay tumakbo pasulong upang tulungan si Alicia, ngunit sinigawan siya ng prinsipe, sinabi na hindi niya kailangang gawin iyon dahil naayos na niya ang paggamot sa kanya. Di nagtagal, binuhat ni Doc si Alicia sa istilong pangkasal, at sa kabila ng kanyang mga protesta, sinimulan siyang buhatin patungo sa maharlikang kastilyo, habang si Jill ay binuhat ni Henry. Kumalas si Alicia sa kanyang hawak, sinabi na hindi niya kailangang maging sobrang protective sa kanya, ngunit niyakap siya ni Doc at ibinulong na pinapayagan siyang gawin ang anumang gusto niya, ngunit hindi niya dapat ilagay sa panganib ang kanyang sarili dahil halos matapos siya dito.
Nang marinig ito, hindi nagtagal ay naramdaman ni Alicia ang init sa kanyang katawan nang mapagtanto niyang maaaring magustuhan siya ng prinsipe. Nang imulat ni Alicia ang kanyang mga mata, siya ay nabigla nang makita ang kanyang sarili na natutulog sa tabi ng isang walang damit na prinsipe. Nagising siya nang may pagkayamot, ang kanyang mga mata ay gumagala sa buong abs ng prinsipe. Pinapakalma niya ang sarili, sinusubukang mag-isip ng mga paraan upang makatakas, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanyang masamang panig ay pumalit na humihiling sa kanya na akitin ang prinsipe at agawin siya mula sa pangunahing tauhang babae, habang ang kanyang mabuting panig ay nagsasabi sa kanya na huwag dahil laban ito sa kanyang kontrabida na integridad. Nagpasya siyang tumakas bago magising ang prinsipe, ngunit pinigilan siya nito na gawin iyon. Ipinakita niya sa kanya ang kwintas na diamante, sinabing nabawi niya ito sa mga magnanakaw. Hiniling niya kay Alicia na lumapit para maisuot niya ang kwintas, at hindi nagtagal ay sumandal siya para ikis si Alicia. Ngunit bago niya magawa iyon, biglang binuksan ni Jill ang pinto. Sa isang mabilis na paggalaw, inihagis ni Alicia si Doc sa kama sa isang nakakatawang posisyon. Nang marinig ang kaguluhan, pumasok din si Henry sa silid, at may isang nakakaaliw na ngiti, sinabi na hindi niya iniisip na makikipagrelasyon si Doc sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit dapat niyang tanggapin muna ang pahintulot nito. Nang maglaon, sinabi ni Jill kay Alicia na nag-aalala siya nang hindi ito magising. Sumagot si Alicia na dapat niyang alalahanin ang kanyang sarili dahil nasaktan siya ng husto, ngunit ngumiti si Jill at sinabing pinagaling din siya ni Henry at si Doc. Sumagot si Henry na si Alicia ang nasugatan ng husto, at natutuwa siyang nagising ito. Pagkatapos, ipinakita ni Jill kay Alicia ang kanyang sirang ngipin at tinanong kung maaari itong ibalik sa lugar nito. Ngunit nang tumanggi si Alicia, tinanong niya kung maaari niyang panatilihin ang ngipin upang patuloy na ipaalala sa kanyang sarili ang araw na ito. Ayaw niyang kalimutan ang katotohanan na sa kabila ng pagiging estudyante ni Alicia, hindi niya ito matutulungan. Isang nag-aalalang si Alicia ang sumubok na mga tuwiran sa kanya, na nagsasabing siya ang hinahabol ng mga mandurukot, at nahuli lang siya bilang biktima. Tinitigan siya ni Jill ng may matitinding mga mata, na sinasabi na hindi na mahalaga dahil ngayon ay nais niyang maging mas malakas upang protektahan si Alicia. Nang makita ang isang emosyonal na pag-uusap na nagaganap sa pagitan ng dalawa, sinabi ni Henry kay Doc na si Jill ay magiging isang mabuting binata, at si Doc ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Sinabi ni Henry kay Alicia na ang estudyanteng nagngangalang John Johnson, na ang pamilya ang nasa likod ng pagdukot na ito. Si John ay isang diehard na tagasunod ni Liz, at sa tea party, galit siyang tumingin kay Alicia dahil sa pakikipag-away kay Liz. Natutuwa si Alicia na nalinlang siya ng isang ordinaryong binatang lalaki, at hindi niya ito hahayaang makatakas ng madali nang hindi natitiyak na pagbabayaran niya ito. Sumagot si Henry na sa huling pagkakataon na nakita niya siya ay kalahating sawi sa pamamagitan ng mga kamay ni Doc, at ang prinsipe ay tumugon na ang pamilyang Johnson ay ilang beses nang pinarusahan ng korte ng hari. Sinabi ni Henry kay Alicia na ipinagbabawal na kunin ang kwelyo ng magic restraint at higit pa rito, ibinigay ito ng Johnson sa isang karaniwang tao, na inilalagay sa panganib ang buhay ng isang estudyante. Nang marinig ito, nagpout si Alicia sa inis dahil wala na siyang pagkakataong makapaghiganti. Di nagtagal, iniharap ng prinsipe ang posibilidad ng pag-atake na pinaplano ng kanyang ama, ngunit hindi sumang-ayon si Alicia, na sinasabi na ito ay sinadya lamang na maging isang perpektong pagkakataon sa pagsasanay para sa Santa, si Liz. Sumagot si Doc na habang tinutunton niya ang mastermind at pinilit siyang magsalita, isang tagamasid na inayos ng kanyang ama ang nagtuntan kay Alicia at sinabi kay Liz kung nasaan siya dahil gusto ng hari na lutasin ni Liz ang bagay na ito para lumaki siya bilang isang santa. Humingi ng paumanhin si Doc kay Alicia, sinabi na tila ang kanyang ama ay nahuhumaling sa alamat ng santa, at wala siyang ibang nasa isip maliban doon. Biglang nagtanong si Jill kung ikakasal na ba si Prince Doc kay Liz, dahil napagpasyahan na ito ng tadhana. Sa isang mapanuksong tono, sinagot ni Doc na wala siyang pakialam sa tadhana at wala siyang balak gawin iyon. Tumingin siya kay Alicia, at sinabi sa lahat na pinili niya ang kanyang kapalaran dahil sisiguraduhin niyang magkakaroon siya ng happy ending sa kanyang pinili. Nang marinig ito, mabilis na humingi ng tawad si Jill sa pagdududa niya sa prinsipe, dahil hindi niya gusto ang prinsipe na all lovely-dovey kay Alicia kapag sa huli, pakakasalan niya si Liz at madudurog ang puso ni Alicia.
Ngumiti si Doc sa kanya at tumugon na kahit na si Jill ay isang karaniwang tao, hindi mahalaga para sa kanya ang katayuan, at pareho nilang kayang alagaan at protektahan si Alicia. Kinabukasan, tumungo muli si Alicia sa silid-aklatan, determinadong lalakas siya para maiwasang mapunta muli sa ganitong sitwasyon. Siya ay nalilito dahil ang mga kamakailang insidente at ang pag-uugali ng mga tao ay ibang-iba sa nangyari sa laro, ngunit sinisigurado niyang tanggapin ang katotohanan ito. Nagreklamo si Alicia kay Jill na hindi siya makagalaw sa level 80 ng Magic, at tiniyak ni Jill na hindi niya kailangang mag-alala dahil nagawa na niya ang higit pa sa sapat para sa kanyang edad, at hiniling sa kanya ni Will na huwag magmadali. Sinabi ni Alicia na kailangan niyang magsumikap dahil hindi lang siya makukontento sa level 80. Nang sabihin sa kanya ni Jill na dapat niyang pakasalan ang prinsipe at maging asawa nito, tumugon siya na walang saya na maalala bilang asawa ng iba, at nais niyang gawin ang kanyang pangalan bilang pinakadakilang kontrabida sa lahat ng panahon. Hindi nagtagal, isang kasambahay ang nagpaalam kay Alicia na gusto siyang makita ng kanyang ama. Nang malaman ni Alicia na ayaw na ng kanyang ama na maging tagamasid siya ni Liz, medyo naiinis siya, at sinabing dahil sa pagiging watcher niya kaya siya mabilis na nakapasok sa akademya. Sumagot ang kanyang ama na maaari siyang mag-enroll ng normal kapag siya ay 15 taong gulang, kaya hindi na kailangang malagay sa gulo ngayon. Kapag hindi nakinig si Alicia, itinakda ng kanyang ama ang kondisyon na umabot sa level 90 pataas kung nais niyang maging tagamasid muli ni Liz dahil nasa itaas na ng level 90 ang pangunahing tauhang babae sa lahat ng lugar. Para hindi sumuko, si Alicia ay humarap sa hamon. Isang buwan na ang nakalipas mula noong pumunta si Alicia sa isang malapit na kagubatan, at nagtago sa isang kubo na may mahiwagang hadlang sa paligid, upang pag-aralan ang level 90 magic. Hindi siya papayag na may makalapit dito, habang ang mga kasambahay at si Jill ay patuloy na nagbabantay sa kanya mula sa labas ng harang, pinadalhan siya ng pagkain at tubig. Sa kabilang banda, si Jill ay patuloy na nananatili sa mga katulong, na nag-aalaga sa kanya, nagpapakain sa kanya ng disente. Nagpasya si Jill na tuparin ang mga inaasahan ni Alicia. Siya ay regular na bumibisita sa silid-aklatan upang malaman ang mga mahahalagang bagay. Isang araw, nang si Jill ay nag-aaral sa silid-aklatan, binisita siya ng ama ni Alicia upang bigyan siya ng isang magic potion na nagngangalang Avel, na kakailanganin niyang dumaan sa harang ng Lone Village habang wala si Alicia. Isang kinakabahan na si Jill ay nagtanong sa ama ni Alicia kung bakit niya ito bibigyan ng mahalagang potion. Sumagot siya na dati ay binibigay niya ito kay Alicia, at ngayon ay maaari na niya itong hilingin sa tuwing gusto niyang bisitahin ang kanyang nayon. Sinabi niya kay Jill na labis siyang nagpapasalamat sa kanya dahil nakasama niya ang isang kakaibang tulad ni Alicia, dahil hindi lahat ay naiintindihan siya ng mabuti. Sinabi niya kay Jill na mula pa noong bata pa si Alicia, hindi na siya nakikipag-usap sa mga kasing edad niya at nakatago ang kanyang ulo sa mga libro, na para bang hindi siya mabubuhay nang hindi nag-aaral. Si Jill lang ang naging mabuting kaibigan niya. Umaasa siya na patuloy silang maging mabuting magkaibigan sa mahabang panahon. Si Jill ay tumingin kay Arnold at sinabing siya ay parang isang regular na ama, kahit na palagi niyang nararamdaman na siya ay mahigpit kay Alicia sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa isang shed. Nakangiting kinakabahan si Arnold at sinagot na siya ay napag-alitan na tungkol doon mula sa kanyang asawang si Leila, na inakusahan siya ng pagiging mahigpit sa pamamagitan ng pagkukulong sa kanilang anak. Sinabi ni Arnold kay Jill na si Alicia ang piniling magkulong sa shed, at nag-set up na lang siya ng level 90 para sa kanya dahil gusto niyang sumuko si Alicia sa pagiging watcher ni Liz. Pero sa ilang kadahilanan, mas lalo lang siyang na-motivate. Kung siya ay mabaygo, hindi na siya papayagan ni Arnold na maging watcher ni Liz at ipapadala siya sa akademya kapag siya ay 15 taong gulang. Sumagot si Jill na kapag naisip ni Alicia ang isang bagay, gagawin niya ito, kaya dapat magkaroon siya ng kaunting pananampalataya at pagtitiwala sa kanya, dahil siya ay isang malakas na tao. Malungkot na sinabi ni Arnold na ayaw niyang madamay ang kanyang mahal na anak kay Liz, dahil malalagay sa panganib ang buhay ni Alicia kapag nasa maling bahagi ng hindi pagkakasundo nito. Bukod dito, nagbago na rin ang kanyang anak na si Albert matapos makilala si Liz, at hindi siya sigurado kung hahayaan pa niyang magtagumpay si Albert sa kanya. Maging ang hari ay bumisita kay Arnold at humingi ng paumanhin sa nangyari, ngunit sigurado siyang gusto niyang magpatuloy si Alicia bilang watcher ni Liz dahil ito ang santa.
Nang tanungin ni Jill kung mailigtas ba talaga ni Liz ang kaharian, sumagot si Arnold na hindi siya sigurado tungkol doon, ngunit ang pambihirang mga mahiwagang talento ni Liz ay maaaring mapatunayang kapaki-pakinabang sa hinaharap. Kapag nakapagtapos na siya, bibigyan siya ng titulong santa at papasok sa trabaho para sa kaharian, ganon din si Alicia. Ang sinumang nagtataglay ng mga pambihirang talento ay gagamitin para sa kaharian, at kung siya ay isang walang kapangyarihang babae, siya ay protektado niya. Ngunit bilang pinuno ng 5 marangal na pamilya, siya rin ang magtatapos sa paggamit sa kanya. Pagkarinig nito, sinagot ni Jill na si Alicia ay hindi isang kaawa-awang babae na hahayaan na gamitin siya ng sinuman. Higit pa rito, isinasaalang-alang niya ang lahat ng Maharlika bilang mga mahihinang nilalang na kulang sa mahiwagang kakayahan at gumagamit ng mga bata para sa kaharian. Idinagdag niya na sasanayin siya ng mabuti ni Alicia, at palagi siyang nasa tabi nito. Sa kabilang banda, ang nayo ng Lone ay nagdiriwang ng pag-aani ng gulay, matapos silang tulungan ni na Alicia at Rebecca na matuto patungkol sa pagtatanim ng mga pananim. Tinutulungan ni Rebecca ang mga taga-nayo na anihin ang mga gulay, at nasasabik siyang sabihin kay Alicia ang tagumpay ng kanilang plano kapag binisita niya sila. Biglang kumuha ng isang sako ng patatas ang isang magnanakaw at tumakbo, ngunit nahuli siya ng isang gwapong lalaki na nagngangalang Nate. Pinasalamatan siya ni Rebecca para sa pabor, ngunit ang naiinis na si Nate ay nagtanong kung bakit sila magpapatuloy sa pagtatanim ng malalaking bukid ng patatas. Nang hilingin sa kanya ni Rebecca na tulungan sila kasama ang kanyang malalakas na kaibigan, tumugon siya na hindi sila dapat bulag na maniwala sa isang marangal na babae tulad ni Alicia, na nag-iisip na balang araw ay magiging malaya ang nayong ito. Inakusahan niya si Alicia na katulad ng ibang Maharlika, na maganda ang pakiramdam pagkatapos gumawa ng kawang-gawa, gayunpaman, bulag na pinaniniwalaan siya ni Rebecca at Will, at ngayon ay hindi na rin siya bumibisita sa kanila. Seryosong sagot ni Rebecca na si Alicia ay hindi isang taong mag-asawa sa isang tao at iiwan ang mga ito, at kahit nagawin niya ito, hindi siya tatutol dahil tinuruan na niya ang mga ito na magtanim. Kung ito ay charity work, kukuha lang siya ng pagkain para sa kanila, ngunit ang ibinigay niya sa kanila ay kaalaman sa mga pananim, na maaaring magtanim kung saan laging maulap. Salamat sa kanya, maaari silang mamuhay ng mas mahusay na buhay ngayon, sa pamamagitan ng paggawa sa kanilang sariling mga kamay, at ngayon upang sumulong at makamit ang higit pa ay nasa kamay ng mga taga-nayon. Kinaumagahan, tinawagan ng hari si Doc at tinanong kung siya ay kasangkot sa nayo ng Lone, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na natutunan niya ito mula sa nakasulat na panukala ni Alicia. Sinabi pa niya sa kanya na kahit na ang sanaysay ni Liz ay humantong sa paglago ng simpatiya ng publiko para sa nayong iyon, at ang problema ay hindi malulutas sa mga sentimental na ideya lamang. Ngunit itinayo ni Alicia ang sanaysay ni Liz at nagbigay ng magagandang solusyon at nakabubuo na mga argumento. Pagkatapos ay tinanong ng hari si Doc kung interesado ba siyang magtrabaho para sa reformasyon ng nayong iyon, na palaging ginagamit upang ikulong ang mga inosenteng tao at ihiwalay sila sa paggamit ng mahika ng malakihan. Tinawag ito ni Liz na isang makataong isyo, habang si Alicia ay tinawag itong isang pag-aaksaya ng mahiwagang kasanayan at lupa. Bukod dito, ang isyo ng nayon ay ipinagpaliban ng mga henerasyon ng mga hari dahil sa pagiging komplikado nito at marami pang ibang bagay sa pamahalaan. Tinitingnan ni Doc ang kanyang ama na may pag-aalala, sinabi na hindi niya dapat pasanin ang kanyang sarili sa lahat ng sabay-sabay, dahil ang lahat ng mga bagay sa nayon ay nangangailangan ng oras upang malutas. Sinabi niya sa kanyang ama na gagawin niya ang gawaing reformasyon sa nayon, at dapat siyang magpahinga. 6 na buwan na mula nang magkulong si Alicia sa shed, araw-araw siyang nagsasanay ng kanyang mahika. Bumisita si Henry kay Jill at sinabi sa kanya na ang mahika ni Alicia ay lumalakas araw-araw, at siya ang pinaka-talented sa lahat ng magkakapatid. Sinabi ni Jill kay Henry na minsang sinabi sa kanya ni Alicia na nagsasanay siya ng husto, at pinag-aaralan ang lahat ng bagay dahil kahit na hindi siya maaaring maging katulad ni Liz or maging malapit sa kanya sa antas, kailangan niyang magkaroon ng sapat na kumpiyansa upang harapin siya. Nang marinig ito, nagtaka si Henry kung bakit gugustuhin ni Alicia na harapin si Liz kung sapat na ang talento niya para gumawa ng maraming mahika, at ang pakikipagkompetensya laban sa kanya ay hindi may isip ng sino man sa akademya. Nagreklamo si Henry kay Doc na walang nakakaalam tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit patuloy silang nag-uusap tungkol sa kanya sa likuran niya. Sumagot si Doc na kung hindi sila titigil, sisiguraduhin niyang mapapatalsik sila sa pagtatapos ng araw.
Hindi nagtagal, sumama sa kanila si Curtis na sinasabi na dapat nilang kalmayan ang kanilang mga sarili, ngunit galit na sinagot ni Doc na kung gusto niyang magreklamo, dapat niyang sabihin ito sa mga taunang maharlika na patuloy na nagsasabi ng mga kalokohan. Biglang lumapit sa kanila si Liz kasama ang isang gang ng mga estudyante na patuloy na sumusunod sa kanya na parang mga manok na nagsasabi na siya ay nag-bake ng cake para kay Doc upang mapataas ang kanyang kalooban. Pero umalis na lang si Doc, sinabing wala siya sa mood para sa lahat ng kaguluhang iyon. Habang pababa ng hagdan ay naririnig niya ang pagbubulungan ng mga estudyante na pinaghiwalay ni Alicia sina Liz at Doc pagkapasok niya sa academy. Bago siya makapag-react, itinulak siya ni Finn pasulong, na ipinaalam sa kanya na nakakatuwa kung paano kinasusuklaman ng mga babaeng ito si Liz, ngunit ngayon sa loob ng ilang araw, umiibig na sila sa kanya, at iniisip niya kung paano mabilis magbago ang damdamin ng isang tao. Nagtungo si Doc sa hardin at tinanong ang kanyang secret informant na malaman ang higit patungkol kay Liz, at maaaring may mekanismo sa likod ng kanyang kakayahang mahalin ang lahat sa kanya at makuha din sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa nayon ng loan. 2 taon na ang lumipas, ngunit si Alicia ay nasa shed pa rin, at wala pang 1 taon para makapagtapos si Liz nang hilingin ni Arnold sa kanyang anak na mag-enroll sa akademya dahil siya ay naging 15. Tinanggihan niya ang alok, sinabi na mayroon siyang isang bagay na magandang ipapakita sa kanya sa lalong madaling panahon. Ipinaalam ng isang katulong na halos tapos na si Alicia sa kanyang pagsasanay, at pagkarinig nito, si Jill ay nagmamadaling pumunta sa shed kung saan naroon si Alicia at napagtanto na wala na ang hadlang. Binuksan niya ang pinto at nabigla siyang makita ang isang mas magandang Alicia, na tumingin kay Jill at ngumiti. Natahimik si Jill matapos makita si Alicia, na lalong gumanda sa itim na buhok at magandang mukha. Lumapit siya kay Jill at sinabi sa kanya na tumangkad siya, at hindi niya ito nakilala noong una. Pagkatapos sa pananabik na nagpapakita sa kanyang mukha, ipinahayag ni Alicia na bibisita muna sila sa nayon ng loan. 2 taon na ang nakalipas mula nang bumisita si Alicia sa nayon, at ngayon ay nasa sabik na siya dahil mayroon siyang magandang ipapakita sa kanila. Nagulat si Jill nang makitang mas malinis at mas maunlad ang loan kaysa dati. Ipinaalam sa kanya ni Jill na ang lahat ng mga taga-nayon ay nagtutulungan, kasama si Rebecca upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Hindi nagtagal, lumapit sa kanila si Nate na nagtatrabaho bilang bantay ng nayon, at nakilala si Alicia. Sinabi niya na siya ang dahilan kung bakit ang kanilang nayon ay umunlad ng ganito. Sinabi niya sa kanya na natutuwa siyang makitang walang mga nasasawi sa nayon ngayong taon, ngunit hindi pa rin siya nagtitiwala sa kanya dahil nawala siya sa loob ng 2 taon nang walang sinasabi sa kanila, at ngayon ay bumalik siya muli. Napansin ni Alicia na kawili-wili ang lalaki na ito, kaya tinawag niya ito para sa isang sword duel, ngunit medyo nag-aalangan si Nate dahil mukhang mahinang babae si Alicia. Ngunit kapag kinukutsa siya ni Alicia, pumayag itong makipag-duel sa kanya. Maya-maya, napansin ni Will at Rebecca ang isang grupo ng mga tao na nagdudulot ng kaguluhan, at nang lumapit sila sa kanila, tinawag ni Rebecca si Alicia, na pinaupo si Nate sa lupa. Inaakusahan ng lahat si Alicia na gumamit ng mahika dahil wala pang nakakatalo kay Nate. Pero sabi ni Nate, totoo ang talent ni Alicia at hindi siya gumamit ng magic para talunin siya. Tumingin si Alicia sa isang taunang Nate, at sinabing nagawa niyang talunin ito dahil ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga maharlika na may lahat ng pasilidad, at ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagsasanay kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki, na mahusay na mga swordsman. Pero kung ikukumpara sa kanya, wala masyadong lakas si Nate. Galit na pinagsalitaan siya ni Nate na sinasabing kusa siyang nagpapasikat. Kaya't sinagot ni Alicia na sa halip na magreklamo sa lahat ng oras, dapat siyang gamitin ni Nate para sa kanyang sariling kalamangan. Dahil gusto niya si Rebecca, kailangan niyang maging matatag para dito. Nang marinig ito, humakbang pasulong si Will at sinabing si Alicia ay katulad ng dati, at mabilis na tumakbo si Alicia upang yakapin siya. Sinabi niya sa kanya na natutunan niya ang dark magic hanggang sa level 91, at hindi nagtagal ay binalot siya ng isang kalasag ng dark magic at nag-enchant ng ilang magic spell. Sa pagtataka ng lahat, ang isa sa mga mata ni Alicia ay nalipat kay Will. Ngayon, naiwan si Alicia sa isang mata, ngunit si Will ay masama ang loob. Kaya sinabi sa kanya ni Alicia na hindi niya hihilingin sa sino man ang kanilang mata. Kaya naman niya ginawa ito para makita niya ang lahat. Habang pauwi, tinanong ni Jill si Alicia kung may nararamdaman siyang kakaiba sa paggamit ng isang mata.
Sumagot siya na medyo kakaiba ang pakiramdam, ngunit hindi ito masakit. Pag-uwi niya, isang overprotective na si Arnold ang nahimatay matapos makita ang kanyang anak na walang isang mata. Tinanong niya si Alicia kung naaksidente siya habang nasa pagsasanay. Sumagot siya na pinahiram lang niya ang kanyang mata sa isang tao na wala sa sarili niyang kalooban. Pagkaraan ng ilang oras sa kanyang pag-aaral, sinabi sa kanya ni Arnold na alam niyang siya ay isang babae na hindi nakikinig sa sinuman, ngunit hindi niya akalain na uuwi ito nang may nawawalang mata. Sumagot si Alicia na hindi siya ang maganda, mayaman na anak na gusto ni Arnold na maging siya, ngunit magpapatuloy siya sa kanyang buhay ayon sa kanyang sariling kagustuhan at hindi ito ikokompromiso. Nang marinig ito, tumugon si Arnold na hindi rin siya susuko sa pag-aalaga sa kanya at binabati siya sa kanyang pagkamit ng level 90. Hinayaan niya si Alicia na magpatuloy sa pagiging tagamasid ni Liz. Maya-maya, bumalik si Alicia sa akademya, at lahat ay nasa sahig nang makita nila ang isang manggugulo na si Alicia, nakasuot ng itim at may itim na patch sa kanyang mata na gawa ni Jill. Natutuwa si Alicia na gumawa ng magandang, nakakatakot na impresyon sa mga mag-aaral sa akademya, tulad ng isang tunay na kontrabida. Habang si Alicia ay patungo sa gusali ng paaralan, hinarang siya ng isang babae na may kayumangging buhok, na humiling sa kanya na bumalik at huwag nang tumuntong muli sa akademya. Kinikilala siya ni Alicia bilang tagasunod ni Liz na magagalit sana sa pagtrato ni Alicia sa kanilang huwaran. Habang itinuturo ang kanyang mga pagkakamali sa sanaysay, tinutuyan ng dalaga si Alicia, tinawag siyang isang mababaw na babae na tanging panlabas na anyo lamang ang iniisip, hindi tulad ni Liz, na pantay-pantay ang pakikitungo sa lahat sa loob at labas. Sumagot si Alicia na karamihan sa mga tao ay hinuhusgahan ang iba batay sa kanilang hitsura. Kung tutuusin ay binatikos lang din niya si Alicia base sa kanyang hitsura. Hindi nakaimik ang dalaga matapos marinig ang matalinong pananalita ni Alicia, ngunit pagkatapos ay nasabi niya na ang maruming panloob ni Alicia ay nagpapakita sa labas. Nang marinig ito, nagpa siya si Alicia na guluhin siya ng kaunti at tinawag siya para sa pagpapanatili ng kanyang buhok na may split ends, at pagsusuot ng palda na hindi naman bagay sa kanya. Kinakabahang sumigaw ang dalaga na sinabi ni Liz na maganda ang hitsura niya, kaya wala siyang pakialam sa pagbibihis. Lumapit sa kanya si Alicia at tinitigan ang mukha niya, kung ganoon nga, bakit natatakpan ng buhok niya ang mukha niya, gayong maganda ang peked niya. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas si Liz habang tinatawagan si Jane, ang babaeng nakipagtalo kay Alicia. Nagreklamo si Jane kay Liz tungkol sa panunuya ni Alicia sa kanyang hitsura. Tinanong ni Liz si Alicia kung huminto ba siya sa pagpasok sa paaralan, pagkatapos ng insidente sa mga mandurukot nang pigilan siya nitong pumaslang ng isa. Hiniling ni Alicia sa kanya na itigil ang pagiging mapagmataas sa sarili dahil hindi iyon ang dahilan. Sinabi sa kanya ni Liz na siya ay nagkasala. Sinabi niya kay Alicia na natitiyak niyang ililigtas niya siya noong mga panahong iyon, dahil simula pa noong bata pa siya, isa na siyang maswerteng babae at lahat ay naniniwala na siya ang magpapasaya sa lahat. Hiniling ng Goody Two Shoes kay Alicia na maniwala sa kanya dahil balang araw, ililigtas din siya nito. Nang marinig ito, lahat ay nagsimulang purihin si Liz dahil sa pagiging mabait na babae na nagbabantay sa iba, ngunit si Alicia ay lumakad patungo sa kanya at bamulong sa kanyang tenga na alam niyang kinasusuklaman siya ni Liz dahil sa araw na iyon, nang makita niya si Alicia na nakikipaglaban sa mandurukot, pinigilan lang niya siya. Ngunit dahil sa kanyang pambihirang talento, napigilan sana niya ang mandurukot at si Alicia. Pagkarinig nito, isang panik na si Liz ang sumagot na hindi ito totoo dahil ang isang saint tulad niya ay walang masamang loob sa kahit na sino. Nang marinig ang mga salitang saint, nagulat ang lahat, at napagtanto ni Alicia na nagsalita si Liz tungkol sa kanyang pagiging santa nang hindi iniisip na maraming tao ang nakikinig sa kanya. Tinanong ni Liz kung matutuwa siyang makita siya bilang masamang tao, at sumagot si Alicia na kung siya ay isang mabuting tao, dapat niyang seryosohin ang mabuti sa halip na mag-lip service sa lahat ng oras at kumilos na parang isang oportuniste. Inakusahan niya si Liz na nagsasalita tungkol sa pagliligtas sa mga tao sa lahat ng oras, ngunit wala siyang anumang plano upang makamit iyon. Kaya kung patuloy niyang sasabihin ang tungkol sa mga mithiin, dapat siyang magsikap na matupad ang mga ito. Sa akademya, pinuri ng propesor sina Alicia at Jill sa pagiging napakahusay nila para sa kanilang mga edad. Tinitingnan niya ang kanilang mga sanaysay at komento na dapat mayroong magagaling na tutor sa sambahayan ni Arnold na nagtuturo kay Jill. Ngunit sinagot ni Alicia na ginawa ni Jill ang lahat ng pag-aaral ng mag-isa.
Sabi ng propesor, nakapanghihinayang na si Jill ay isang pangkaraniwang tao. Kung siya ay isang maharlika, siya ay maaaring gumamit ng mahika. Ngunit kahit na ano, itinataguyod niya silang dalawa sa mas mataas na antas ng akademya para sa mga advanced na pag-aaral. Habang papunta sa klase, tinanong ni Jill si Alicia kung may mga limitasyon sa magagawa ng isang karaniwang tao. Siya ay tumugon na dahil ang mga maharlika lamang ang maaaring gumamit ng mahika, madalas nitong nililimitahan ang mga karaniwang tao mula sa pagsulong sa mas mataas na antas. Bukod dito, sa palagay niya ay hindi patas na ang mga maharlika ay nakakakuha ng lahat ng mahusay na edukasyon, habang ang mga karaniwang tao ay hindi ito kailangan upang magtrabaho dahil ang mga maharlika ay maaaring magampanan ang mga gawaing iyon. Habang nag-uusap sila, nagpakita si Prince Doc sa kanyang harapan dahil sa mahika at tumingin kay Alicia ng may pag-aalala at kaginhawaan. Tinanong niya si Alicia kung bakit niya binigyan ng mata ang isang tao. Ipinahayag ni Alicia na wala siyang pakialam, kaya dapat itigil na niya ang pang-iistorbo sa kanya. Ang prinsipe ay humawak sa kanya at galit na sumagot na hindi niya alam kung ano ang naramdaman nito, habang binabantayan siya sa lahat ng mga taon na iyon. Nakikita ni Alicia ang isang tunay na damdamin ng kalungkutan at pag-aalala sa mga mata ng prinsipe, ngunit sa halip na siguruhin siya, hinampes niya ito, na sinasabi na hindi niya hiniling na bantayan siya or alagaan siya. Nang marinig ito, umatras si Doc, humingi ng paumanhin kay Alicia, at umalis na nagsasabing dapat siyang umalis at makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit nakaramdam ng guilt at pangamba si Alicia nang mapagtanto niyang ginulo niya ang lahat sa prinsipe. Nang makita ang kanyang pag-arte na parang isang brat, ipinahayag ni Jill na kung ito ang gusto niyang maging isang kontrabida, kung gayon siya ay isang walang alam na hindi alam kung paano makilala ang kanyang nararamdaman. Matapos sumigaw sa prinsipe, si Alicia ay nakaramdam ng panginginig at kaba sa kanyang emosyon sa buong lugar. Ngunit nang makaipon ng lakas ng loob, huminga siya ng malalim at tumungo sa bagong silid-aralan na itinalaga sa kanya ng propesor. Pagpasok pa lang niya sa loob, lahat, pati si Liz, ay napatingin sa kanya na nagtataka. Nang walang kurap, sinabi niya sa kanila na ang mga klase sa mababang baitang ay napakadali para sa kanya, kaya siya ay na-promote sa pinakamataas na grado. Ang bawat tao ay nagsimulang tumawag sa kanya ng isang mayabang na babae na nagsasalita tulad ng isang brat, at pakiramdam na siya ay nasa tuktok ng mundo. Ngunit hiniling ni Liz sa lahat na ihinto ang pagiging malupit kay Alicia at iniabot ang kanyang kamay sa kanya, na sinasabi na napakasaya niya na maging kaklase niya. Nang matapos ang klase, napansin ni Alicia na umalis na si Doc nang hindi man lang siya tinitingnan. Hindi nagtagal, lumakad si Liz patungo sa kanya, nagtatanong kung gusto niyang sumama sa kanya sa tanghalian. Ngunit magalang na tumanggi si Alicia, na nagsasabing ayaw niyang makipagkaibigan sa kanya. Ngunit si Liz ay patuloy na humihiling sa kanya, sinasabi na hanggang ngayon, nakukuha niya lahat ng gusto niya, kaya kumbinsido siyang malapit ng maging kaibigan si Alicia. Napagtanto ni Alicia na hinding-hindi siya kamumuhian ni Liz, kahit gaano pa niya ito subukang inisin, at iyon ang dahilan kung bakit siya perpektong match para kay Prince Doc. Nang maglaon, nakaupong mag-isa si Alicia kasama si Jill sa hardin ng akademya, nagalit sa katotohanang ikinukumpara niya ang sarili sa pangunahing tauhang babae, sa kabila ng pagiging kontrabida. Sinabi ni Jill na hindi pangkaraniwan na makita si Alicia na nag-aalala tungkol sa mga bagay-bagay, at tumugon siya na ito ay dahil espesyal sa kanya si Prince Doc, at sa tuwing siya ay nasa harap niya, hindi siya maaaring kumilos bilang isang wastong kontrabida. Iminumungkahi ni Jill na dapat siyang lumayo sa kanya ng ilang oras upang malaman kung ano ang ibig sabihin sa kanya ni Prince Doc. Sumagot si Alicia na hindi niya gagawin iyon dahil iyon ay tila siya ay tumatakbo palayo, at ang isang kontrabida ay hindi kailanman tumatakas. Pumasok si Alicia sa dining hall at nakita niya si Prince Doc na nakaupo mag-isa sa sulok, habang ang lahat ay abala sa kanilang tanghalian. May ngiti sa labi, lumakad siya palapit sa kanya at nagbiro na mukhang hindi siya nababahala kapag naisip niyang masasaktan siya at magtatampo na parang bata. Malungkot na nagtanong ang prinsipe kung iyon ang gusto niya. Hindi siya sumasang-ayon, sinabi na hindi siya humingi ng tulong sa kanya, ngunit talagang masaya siyang malaman na nag-aalala si Doc tungkol sa kanya. Yumuko siya at humingi ng paumanhin sa pagiging isang soplode niya noon, at hindi nagtagal ay lumuwa ang lahat ng mata ng marahan na hinawakan ni Alicia ang baba ni Doc, pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata.
Sa isang kaakit-akit na paraan, sinabi niya sa kanya na kung siya ay nasa kanyang lugar, hindi na niya ito babantayan mula sa malayo, ngunit paprotektahan siya sa lahat ng oras gamit ang kanyang dalawang braso. Sa pagiging matapang at prangka ni Alicia sa kanya, medyo natigilan si Doc, ngunit hindi nagtagal ay tumawa siya at sumagot na mula ngayon ay hindi na siya magpipigil, kaya mas mabuting maging handa si Alicia sa lahat. Nang makita silang lahat na lovely-dovey sa isa't isa, hindi napigilan ng isang nagseselos na si Liz ang sarili, kaya't lumapit siya kay Doc at hiniling itong sumali sa meeting para sa music festival at magbigay ng kanyang input. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Alicia na ang prinsipe ay talagang nabalisa pagkatapos niyang supladahan siya noon, at dahil doon, hindi na niya tinatanggihan ang lahat ng mga pagpupulong. Hindi nagtagal, isang namumula na Doc ang nag-excuse at lumayo para dumalo sa pulong, habang ang isang nagseselos na si Liz ay tumingin kay Alicia at nag-excuse din. Nang makita ito, napagtanto ni Alicia na si Liz ay naging kanyang romantikong karibal, ngunit ngayon ay magsisikap siya upang makamit ang kanyang layunin na maging ang pinakadakilang kontrabida na maaaring makipagkompetensya sa pangunahing tauhang babae, at maging kanyang karibal sa mga tuntunin ng kakayahan din. Habang papunta sa silid-aralan, isang kinakabahan na blondie ang lumapit sa kanya at hiniling kay Alicia na sundan siya, ngunit hiniling ni Alicia sa kanya na ipaliwanag ang kanyang dahilan sa paghingi ng tulong sa kanya. Nang tumanggi ang blondie na magsabi, nagsimulang maglakad palayo si Alicia, ngunit hindi nagtagal ay huminto ng ihulog ng babae ang kanyang mga libro. Ginagamit niya ang kanyang mahika para buhatin sila at ibalik sa blondie, pagkatapos ay nagpaalam sa kanya. Naglalakad si Alicia patungo sa mga hardin kung saan ang lahat ay nagsasaya, ngunit nang makita siya, lahat sila ay nagsimulang magbigay sa kanya ng galit na tingin. Ikinaaway ni Alicia ang isang piraso ng papel sa harap ng kanilang mga mukha, sinabing nakatanggap siya ng hindi kilalang imbitasyon na pumunta sa Rose Garden ng isang tao. Hindi nagtagal, pumasok ang fangirl ni Liz na si Jane kasama ang blondie na nakilala ni Alicia bago siya sinundan. Itinuro ni Jane ang blondie at inakusahan si Alicia na binubuli ang kanyang kaibigan, si Marika. Sinasabi niya sa lahat na dahil nagseselo si Alicia kay Liz dahil hindi niya kayang maging katulad niya, ginugulo niya si Marika para ilabas ang galit. Di nagtagal, naglabas si Marika ng isang aparato kung saan umaalingaw-ngaw ang isang naka-record na boses ng kanilang nakaraang pag-uusap, at lahat ay tumingin kay Alicia na may mga mata na nag-aakusa, na nagsasabing gumamit si Alicia ng karahasan kay Marika. Di nagtagal, napagtanto ni Alicia na gumamit si Marika ng mataas na antas ng spell para i-edit ang kanyang boses at gawin itong parang tinamaan siya, ngunit pinahalagahan ni Alicia si Marika dahil halos gumawa siya ng masamang galaw sa kanya. Ang lahat ay nagsimulang pilitin si Alicia na humingi ng tawad kay Marika, habang si Liz ay nagpatuloy sa pagtatanong kung bakit niya ginulo ang isang mabait na babae tulad ni Marika. Ngunit biglang, isang babae na nagngangalang Carol ang lumapit at hiniling sa lahat na itigil ang pagtrato kay Alicia bilang masamang tao, kapag nilinaw na niya na hindi niya sinaktan si Marika. Habang nagtataka si Alicia kung bakit siya pinagtatakpan ni Carol, hiniling ng babae sa lahat na ihinto ang pag-akuse kay Alicia batay sa isang audio lamang, na nagdedeclare na dapat nilang marinig ang magkabilang panig bago gumawa ng paghatol. Di nagtagal, sinimula ni Jane na akusahan si Carol na hindi nagtitiwala sa ebidensya ni Marika at hiniling sa kanya na magpakita ng ebidensya laban sa kanya. Ngunit bago pumasok si Alicia upang tulungan si Carol, isang babaeng kulay rosas ang buhok na nagngangalang Mal, na nagtala ng aktwal na pag-uusap ni na Alicia at Marika, ay nagsabi sa lahat na mayroon siyang tunay na ebidensya. Ngumiti si Mal sa lahat at ipinahayag na dadalhin niya ang mga recording sa Earth Magic Professor para malaman kung alin ang tunay. Sa takot na siya ay mahuli, hindi nagtagal ay ipinagtapat ni Marika na hiniling sa kanya ni Jane na gawin ang trick na ito upang maibalik niya ang lahat laban kay Alicia. Napagtanto na siya ay na-corner mula sa lahat ng panig, si Jane ay nagsimulang magsalita na si Alicia ay palaging iniinsulto si Liz sa lahat ng oras dahil siya ay mabait at malakas, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang parusahan si Alicia. Hindi nagtagal, humakbang si Liz para humingi ng tawad kay Alicia dahil masama ang pakikitungo sa kanya ni Jane dahil sa kanya, ngunit sinagot ni Alicia na hindi si Liz ang nagtakda nito, kaya hindi niya kailangang humingi ng tawad sa kanya. Hindi nagtagal, isang bubbly Mal ang sumulong at masayang hiniling kay Alicia na sundan siya dahil marami siyang tanong sa kanya, at sumagot si Alicia na curious din siya tungkol sa kanya.
Kapag nasa corridor sila, tinanong ni Alicia si Mal tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at kung paano niya naitala ang lahat sa tamang oras. Bukod dito, hindi niya ito nakita habang kausap niya si Marika. Nang marinig ito, tumalon si Mal kay Alicia at masayang binanggit na siya ang kanyang pinakamalaking fangirl, at gustong-gusto niyang humanga sa kanyang malasutlang itim na buhok, makinis na balat, at matatalas na salita na lumalabas sa kanyang bibig. Pagkatapos, sinabi ni Mal kay Alicia na kinamumuhian niya si Liz dahil inilalagay niya ang kanyang sarili sa negosyo ng lahat, iniisip na siya ay matalino at naiintindihan ang lahat. Karamihan sa mga tao ay dapat nainis sa pamamagitan nito, ngunit ang nakakalito kay Mal ay ang lahat ay nagiging kanyang mga tagasunod sa halip. Gayunpaman, walang palatandaan na gumagamit si Liz ng anumang mahika upang manipulahin ang kanilang mga utak. Ipinagpapatuloy niya na kakaunti ang mga taong hindi niya tagasunod, pero karamihan sa kanila ay tahimik dahil ayaw ng gulo. Pagkarinig nito, napagtanto ni Alicia na may mga taong hindi tagasunod ni Liz. Hindi nagtagal, muling ikinabot ni Mal ang sarili kay Alicia at masayang ipinaalala sa kanya ang araw na pinuna niya ang sanaysay ni Liz, at itinapon sa ere ang mga papel na parang isang diva. Nang makita niya iyon, nahulog ang loob niya sa kanya. Bago niya ipagpatuloy ang pangungulit kay Alicia, hinawakan ni Doc ang ulo ni Mal, hinihiling sa kanya na huminto, at humingi ng paumanhin kay Alicia para sa kalokohan ng kanyang nasasakupan. Ipinaliwanag niya kay Alicia na si Mal ang kanyang personal na subordinate at especially iyan na nangongolekta ng impormasyon para sa kanya. Maaring siya ay medyo bubbly at nasasabik sa lahat ng oras, ngunit siya ay isang earth magic genius na kumikilos tulad ng kanyang mga mata at tainga. Di nagtagal, nagsimulang ipaliwanag ni Mal kay Alicia na sa Earth Magic, sino man ay maaaring mag-record ng mga boses at itago ang kanilang sarili nang hindi nakikita, at iyon ay kung paano niya nagawang i-record ang pag-uusap ng palihim. Sinabi ng prinsipe kay Alicia na itinalaga niya si Mal na bantayan siya, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ng mas maaga dahil ito ay maghihigpit sa kanyang kalayaan. Ngunit pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa dining room, nagpa siya siyang sabihin kay Alicia ang lahat. Ipinahayag ng prinsipe na nais niyang protektahan siya gamit ang sarili niyang 2 kamay, at isang naguguluhan na si Alicia ay mabilis na nagpaalam sa prinsipe at umalis na may namumula na mukha at malakas na tibok ng puso sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang oras nang pumunta siya sa Lona Village, masayang sinabi ni Rebecca sa kanya na naging mas aktibo si Will at malapit nang batiin sina Alicia at Jill. Pagkatapos, binigyan niya sila ng malaking pagkabigla nang ihayag niya na siya ang nakatatandang kapatid ng kasalukuyang hari, at ang kanyang buong pangalan ay Will Seeker.